Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2276. Minsan niyang ginamit ang pag-ataking ito upang maglunsad ng madugong patayan sa ikapitong sona sa likod ng pinto, at sinira nito ang isang hindi kilalang teritoryo. Ipapatikim ko sa iyo ang pagkasira. Ang blonde na hari ng mga alagad ay umungal sa galit habang ang kanyang bibig ay nakakurba sa isang panunuya. Gayunpaman, naganap ang isang eksenang ikinagulat niya. Sa lugar kung saan nagkukumpulan ang mga kabalyero, biglang natakot ang isang itim na figure at naging galit na humanoid chimera. Ito ay libu-libong metro ang taas. Ang humanoid chimera na ito ay umungal sa galit. Sa pagtaas ng kamay nito, daan-daang kabalyero ang pinalipad. Sila ay naging mga tuldok ng liwanag at gumuho sa alabok. Nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo. Nahaharap sa galit ng humanoid chimera, ang mga kabalyero ay nabura at naging mga tuldok ng liwanag na hindi nagtagal ay nawala sa kalangitan. Nang makita ng blonde na hari ng mga alagad ang eksenang ito mula sa malayo, ang kanyang mga talukap ay kumaibot ng husto. Nagtaas siya ng kilay at tumingin sa langit sa itaas ng humanoid chimera. Ang espadang iyon ng paghahari na nasa bingit ng pagkawatak-watek. Damn it, sa sandaling ito, nagngangalit si Fulton. Kung siya ay kalagkarin pababa, siya ay mahuhulog din sa isang magalit ng maaga. Sa sandaling dumaan ang ideyang ito sa kanyang isipan, ang blonde na hari ng mga disipulo ay tumalikod upang tumakas. Sa sandaling iyon, siya ay nagbigay ng walang katulad na bilis upang subukang makatakas mula rito. Gayunpaman, umungal ang humanoid chimera, itinaas ang kamay, at iniunat ang malalaking itim na kuko nito. Hinampis niya ang mga patong ng ulap at sinunggaban ang tumatakas na dayuhang hari ng mga alagad. Damn it, F***sake, ang blonde na hari ng mga alagad ay umungal ng galit at itinulak ang mga limitasyon ng kanyang kapangyarihan, sinusubukang makatakas. Gayunpaman, ang malaking kuko na iyon ay parang napakalaki ng bundok. Dumagundong. Hinawakan ng mga kuko ang blonde na hari ng mga alagad sa kanyang palad. Pagkatapos, kinuyam ng humanoid chimera ang malaking kuko nito at gumawa ng manic energy fluctuations na maaaring sirain ang mundo. Sa palad nito, isang figurang natatakpan ng metal na baluti ang nagbukas ng kanyang mga braso, na nagpupumilit na labanan ang higanteng kuko na ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, puff! Napuno ng ambon ng dugo ang hangin. Malayo sa Bansaway, mayroong isang lugar na binabantayan ng husto, na isang sinaunang gusali na hindi kailanman lumitaw sa mata ng mundo. May 7 kandila, 2 ang napatay at ang isa ay mahinang nasusunog. Sa 7 kandila, ang nasusunog na pinakamaliwanag ay bigla ding napatay sa sumunod na segundo. Dagendong. Isang dagendong mula sa isang sinaunang hayop ang nagmula sa kailaliman ng sinaunang gusaling ito. 2 mata na mas malaki kaysa sa mga parol ang kumikinang na may kakaibang pulang glow. Sila ay sumabog na may malaking nakakatakot na presyo ng enerhiya. Isang malaking scaly claw ang lumabas mula sa kailaliman ng sinaunang gusali, ngunit ito ay tumama sa kaunting sikat ng araw mula sa labas ng mundo, isang electric barrier ang naitaboy ang claw. Dagendong. Nagpakawala ito ng Onelher na dagendong para mailabas ang galit. Bumalik sa Fulton. Sa sandaling ito, nagbago na siya pabalik sa kanyang mga tao. Nakatayo siya sa lupang puno ng mga guho na may mga dumi sa paligid niya. Siya ay natatakpan ng mga sugat at ang kanyang damit ay sunog na tumambad sa kanyang katawan. Sa itaas ng kanyang ulo ay ang umaalog-alog na espada ng pagkahari na maaaring mahulog anumang oras. Kabanata 2277. Nang malapit ng mahulog si Fulton, isang pulang figure ang mula sa malayo at hinawakan ang kanyang balikat, ay nalalayan siyang tumayo. Nagngangalit si Fennel Lay sa lakas ng pulang dragon habang nakatingin kay Fulton na puno ng mga sugat. Sabi niya, "Good job." Malungkot na tumawa si Fulton, lumuwa ng isang subaw ng dugo, at sinabing, "Sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya." Puno ng paggalang at paghanga ang mga mata ni Fennel. Napatitig siya sa malaimpyernong eksena sa harapan niya. Ito ay higit pa sa pagsisikap ng kanyang makakaya. Sa kanyang lakas lamang, pinatay niya ang 3 araw ng mga disipulo mula sa Bansaway at malubhang nasugatan ang isa. Sa kanila, napatay din ang pinakamakapangyarihang hari ng mga alagad ng ikapitong sona. Ang nasabing tagumpay ay naging karapat-dapat sa kanya na maging numero 1 hari ng mga alagad sa bansa. Masyado lang siyang malakas. Bumalik sa Ancestral Hall ng pamilya Clark, isang figure sa gitna ng bagyo ang nakarating na ngayon sa Pseudo-realm ng kabilang baybayin. Si Christian ay parang hari ng kidlat habang kumikinang ang kanyang mga mata.
Tinitigan niya ang mabatong elder na nasa harapan niya at sumigaw, Grand Elder, naisip mo na ba na makakarating din ako sa pseudo realm ng baybayin? Madilim ang mukha ng Grand Elder habang nakikita si Christian na wala na sa sarili. Tiyak na tinanggap ng batang ito ang tukso ng mga nilalang na iyon sa ikapitong sona sa likod ng pinto. Ngayong wala na siya sa kontrol, malamang nagagawa siya ng higit pang hindi makatwirang aksyon. Kaya, bumantong hininga ang Grand Elder, lumapit kay Christian sa gitna ng bagyo, at sinabing, Christian, inaamin ko na talented ka rin, pero maraming beses, ganyan ang mga bagay. Ganyan ang buhay mo, at hindi na mababago. Ang pagpunta laban sa kalooban ng langit ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Bilang Grand Elder ng pamilya Clark, muli kitang pinapayuhan. Tumigil ka ngayon at may puwang pa para magmanyobra. Hahaha. Tumawa ng malakas si Christian at sinabing, stop. Bakit ako titigil? Pakiramdam ko ay puno ng kapangyarihan ang katawan ko ngayon. Lahat kayo ay nagsasabi na ang mga nilalang na iyon ay nakakatakot ngunit sa tingin ko ay hindi. Maaari nila akong bigyan ng malaking kapangyarihan upang matupad ang aking mga hiling. Ngayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano kontrolin ni Christian Clark, na palagi mong minamaliit, ang mundong ito. Pagkasabi noon ay bumagsak mula sa langit ang makapal na kulog ng pagkawasak habang itinaas ni Christian ang kanyang kamay. Nag-iwan siya ng mga bitek na daan-daang metro ang haba sa lupa bago hinampas ang Engrandi. Itinaas ng Grand Elder ang kanyang kilay at walang magawang bumantong hininga habang nakatingin sa kidlat na nagdudulot ng kalituhan sa kapangyarihan ng pagkawasak. Pagkatapos, sa isang iglap, nawala ng kulay ang mundo. Pagtingin sa ibaba mula sa langit, isang puting tuldok ng liwanag ang mabilis na lumaki sa gitna ng Arcadia Island bago sumabog na may presyo ng enerhiya na hindi pa nakikita sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, ang mundo ay nababalot ng putok ng puting liwanag. Sa sandaling iyon din, isa pang katawan ng enerhiya ang lumitaw sa kalangitan. Isang sirang espada ng pagkahari na may 30% na lamang ng katawan ng espada ang natitira ay biglang lumitaw sa kalangitan. Ang espadang ito ng paghahari na biglang lumitaw ay kulay ginto. Ito ay ginto sa kabuuan, at sa dulo ng espada, 5 hiyas na may iba't ibang kulay ang kumikinang. Nang lumitaw ang espada ng paghahari, isang alon ng gininto ang liwanag ang tumawid sa libu-libong milya sa palibot ng espada ng paghahari, na sumasakop sa dagat. Ang natitirang mga espada ng paghahari ay naging tahimik sa ilalim ng radiation ng gininto ang liwanag na alon na ito bago sila naging punto ng liwanag at naglaho sa hangin. Maging ang umalog na espada ni Fulton ng pagiging hari ay nawala sa isang iglap sa ilalim ng radiation ng golden light wave na ito. Lahat ay itinaas ang kanilang mga mata sa langit. Sa kalangitan, tanging itong malaking gininto ang espada ng paghahari ang natira. Kakaibang kumikinang ang 5 kulay na hiyas dito. Gintong hari. Ito ay talagang ang Gold King. Kabanata 2278. Ayon sa alamat, ilang dekada na ang nakalilipas, mayroong isang hari ng mga disipulo na may namumukod tanging lakas sa pakikipaglaban na nakarating sa kaharian ng kabilang baybayin gamit lamang ang kanyang mga kwalifikasyon bilang hari ng mga disipulo. Siya rin ang tanging kakaiba sa mga alagad ng pinto na unang nakamit ang kaharian ng hari ng mga alagad at nakarating sa kaharian ng kabilang pampang. Gayunpaman, sinabi ng lahat na hindi nakamit ng Gold King ang kaharian ng kabilang baybayin at higit sa lahat, ito ay ang pseudo-realm lamang. Ito ay dahil sa isang digmaang pandaigdig ilang dekada na ang nakalilipas, na wala ang haring ginto sa paningin ng lahat. Walang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan, lalo na kung siya ay buhay o patay na. Maraming tao ang nagsabi na ang Gold King ay namatay bago ang Stargate sa likod ng pinto. Sa labanan upang bantayan ang pinto noon, ilang araw ng mga disipulo ang napatay sa labanan, at ilang araw na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay namatay din. Ang pinakalaganap na tsismis ay ang Gold King na hamarang sa Stargate ng mag-isa at nilabanan ang pagsalakay ng mga nilalang mula sa kabilang baybayin. Bumili siya ng ilang dekada ng oras para sa kasunod na God Creation Project. Sa sandaling ito, ang gininto ang espada ng paghahari sa himpapawid ay ginawang patagilid ang lahat ng mga hari ng mga disipulo, pati na rin sina Court Master Larson, Alliance Master Yarn, at Fitzgerald Hale na nag-aaway sa isa't isa. Siya iyon. Sa loob ng Ancestral Hall, tumangkad ang figure ng Grand Elder. Lumakas din ang kanyang aura na umaabot sa kaharian ng kabilang pampang. Ikaw, narating mo na ang kaharian ng kabilang pampang. Nagulat si Christian. Narating na ng dakilang matanda ang kaharian ng kabilang baybayin. Totoo ang tsismis. Hindi lang siya kundi lahat ng nasa labas ng mundo ay nagulat. Ilang hari ng mga alagad mula sa bansa M ang tumingin solemna nang makita nila ang presyo ng kabilang baybayin na nagmumula sa espada ng pagkahari. Gaya ng inaasahan sa isang sinaunang bansa. Napakatibay ng kanilang pundasyon.
Ang isang hari ng mga disipulo sa kaharian ng kabilang baybayin ay isang walang talo na pag-iral. Nanawagan din si Court Master Larsen, Alliance Master Yarn, at Fitzgerald ng tigil-tigilan sa sandaling ito. Pinagmasdan nilang mabuti ang mga figure na ang aura ay umabot sa kaharian ng kabilang baybayin. Marahas na nanginig ang puso ni Fitzgerald. Agad niyang nakilala ang aura na nagmumula sa Grand Elder. Ito ang Diyos ng pagpatay, na may kilalang reputasyon sa pagpunta sa kabilang baybayin. Buhay pa siya. Siya ang Grand Elder ng pamilya Clark. Sa sumunod na sandali, napaatras si Fitzgerald dahil nakatutok sa kanya ang malamig na mga mata ng Grand Elder mula sa ibaba. Isang malakas na tunog. Fitzgerald Hale, aayusin ko ang score sa iyo mamaya. Ang simpleng pangungusap lamang na ito ay nagpaparinig sa puso ni Fitzgerald. Gusto niyang makatakas. Kung siya ay nasa tuktok ng kanyang lakas, maaaring hindi siya matakot. Gayunpaman, kalahating hakbang lang ang Fitzgerald patungo sa kabilang baybayin. Ang pag-akyat laban kay Haring Ginto na nasa kaharian ng baybayin ay walang alinlangan na naghahanap ng kamatayan. Malayo sa ibabaw ng dagat, sina Roger at Juno ay naakit din sa matinding pressure mula sa kaharian ng baybayin sa Arcadia Island. Kumunat ang noo ni Roger at sinabi sa loob, ano ang ginagawa ng Grand Elder. Sa kabilang banda, malungkot na sinabi ni Juno, hindi ko inaasahan na buhay pa pala ang matandang lalaki. Kung ganoon, hindi na kita lalabanan ngayon at babalik ako sa ibang pagkakataon. Pagkasabi noon ay lilipad na si Juno. Paano siya makakalaban? May dalawang figure sa mga kaharian ng kabilang baybayin dito, isa lang itong misyon ng pagpapakamatay. Gayunpaman, isang malakas na tinig tulad ng galit ng Diyos ang nagsabi, dahil narito ka, huwag kang umalis. Kabanata 2279. Kasunod ng boses na iyon, ang malaking gininto ang espada ng paghahari sa kalangitan ay nag-vibrate ng isang bilog ng gininto ang liwanag na alon. Sa isang iglap, ang Arcadia Island at ang nakapalibot sa lugar sa dagat ay nabalot ng gintong harang. Ang layer ng golden barrier na ito ay nagmistulang tubig ripple. Ilang hari ng mga alagad mula sa bansa M ang gustong kumawala sa hadlang at tumakas. Gayunpaman, ang mga gintong liwanag na alon na nagmumula sa hadlang ay nagpalipad sa kanila. Damn it! Ito ang larangan ng enerhiya ng Gold King. Hindi ito maaaring labagin. Hindi ako naniniwalang hindi ito malalabag. Atakihin natin ito ng buong lakas. Okay. Ilang sandali, ang apat na hari ng mga disipulo mula sa bansa M ay buong lakas na sumabog sa hadlang at nagpakawala ng kanilang lakas ng katangian. Dumagundong. Ang iba't ibang mga pag-atake ay binomba ang gininto ang hadlang, ngunit tulad ng pagtama sa isang layer ng tubig, ang hadlang ay nababalot ng gininto ang alon habang ang mga epekto ng kanilang mga pag-atake ay tila nawawala sa hangin. Nang makita ang sitwasyong ito, ang mga mukha ng mga hari ng mga disipulo mula sa bansa M ay lubhang madilim. Hindi sila makalabas. Sa kabilang banda, sinubukan din ni Juno Yero na suntukin ang Golden Barrier, ngunit na-absorb ang lahat ng enerhiya sa sandaling dumampi ang kanyang kamao sa Golden Light Barrier. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Juno habang malamig na sinabi, damn that old thing. Ito ay isang mahigpit na katangian. Samantala, si Court Master Larsen at Alliance Master Yarn ay lumaban kay Fitzgerald Hale. Si Fitzgerald ay natatakpan ng mga pinsala sa sandaling ito. Inilabas ni Alliance Master Yarn ang lahat ng kanyang lakas, at kasama ng suporta ni Court Master Larsen, na sinasabi nila ang pseudo-realm ng kabilang baybayin. Para mabuhay si Fitzgerald sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng dalawa ay isa ng milagro. Sa sandaling ito, tinitingnan ng gininto ang liwanag na hadlang na nagsisilbing hola at ang gininto ang kidlat na umaalingaw-ngaw sa buong paligid, napakapangit ng ekspresyon ni Fitzgerald. Nakatutok ang kanyang mga mata sa ibaba. Naalis na ng tuwid na figure ang kanyang hubog na tindig. Nagningning ang mga mata ng Grand Elder habang nakikita si Christian na nasa gitna ng bagyo. Humakbang siya pasulong. Boom! Nabasag ang lupa. Ang manic energy pressure na lumalakas sa buong katawan ng Grand Elder ay naitaboy ang kanilang thunderbolts. Ito ang kontrol sa mga alituntunin ng kosmiko at ang pagpigil sa katangian ng Grand Elder. Walang talo. Galit na sigaw ni Christian. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, iniladlad ang mga ito sa harap ng kanyang dibdib, at pinaghahampas. Basag. Isang kulog na may kapal na ilang metro na sapat na para sirain ang mundo ay nahulog mula sa langit. Ito ay tulad ng isang laser weapon mula sa kalawakan. Ang pressure at kapangyarihang nakapaloob dito ay sapat na upang sirain ang ilang lungsod at bansa. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Christian, at isang malaking higanting kidlat ang lumitaw sa kanyang likuran. May dala siyang martilyo sa kanyang kamay at malakas itong binasag sa Engrandi. Nagtaas ng kilay ang Grand Elder.
Ang gintong liwanag ay kumislap sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang martilyo at kulog na ilang metro ang kapal na sumabog sa kanya. Ang higanteng iyon ay parang mythical lightning god na umaatungal habang ang kidlat ay umaalingaw-ngaw sa buong kanya. Dumagundong. Ang kulog at martilyo ay dumaong mismo sa lugar kung saan nakatayo ang Grand Elder. Kaluskos. Agad na sumabog ang isang thunderstorm mula sa lugar na iyon. Ilang milya ang paligid, isang bagyong may pagkulog at asul na puting kidlat. Lahat ng mga gusali at buhay na nilalang ay naging abo ng bagyo. Ang gayong bagyo ay upang patayin ang isang makapangyarihang nilalang na nasa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Kahit na ang mga satellite sa kalawakan ay nakakita ng lakas ng kidlat na nagngangalit sa ibabaw ng lugar na ito sa dagat sa sandaling ito. Ang lahat ng mga instrumento ay nagbigay ng babala. Ang nasabing halaga ng enerhiya ay katumbas ng pagsira sa sarili ng isang makapangyarihang nilalang na nasa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa pagsabog ng nakikitang sandata ng hydrogen sa mundo. Sa ilalim ng pambobomba, maaaring lumubog ang Arcadia Island at maging kawalan sa karagatan. Gayunpaman, isang gintong anino ang tumayo mula sa bagyo. Kabanata 2280. Ito ay isang gintong kampana. Ito ay walang katapusan na pinalaki sa buong lugar na nagpalibot sa bagyo. Klang! Klang! Ang mabilis na tunog ng mga kampana ay umalangaw-ngaw sa buong mundo. Sa paningin ng lahat, ang rumaragasang bagyong kulog ay napailalim ng kampana at hinigop sa isang iglap. Hiss! Napabuntong hininga ang lahat. Masyadong makapangyarihan. Kaya lang, nalampasan ang atake ni Christian. Kaagad pagkatapos, isang walang takot na figure na nakasuot ng puting damit at tumayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Siya ay lumitaw sa itaas ng mga guho. Bagamat may edad na ang kanyang mukha, mas mataas pa sa langit ang aura na kanyang ipinalabas. Sa kabila ng pagiging isang lalaking nakatayo doon, parang hindi niya iniisip ang mundo. Nakatuon ang dakilang ninuno, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa gininto ang liwanag habang itinaas niya ang kanyang kamay. Lumutang ang gintong kampana at diretsyong bumagsak kay Christian na natatakpan pa rin ng kidlat. Tumunog ang kampana. Napatingin si Christian sa malaking gintong kampana sa itaas ng kanyang ulo. Nag-transform siya sa isang thunderbolt at pumailang lang sa langit. Nang itinaas niya ang kanyang kamay, daan-daang kulog ang pinaputok sa gintong kampana. Ang mabilis na tunog ng mga kampana ay umalangaw-ngaw sa buong mundo. Gayunpaman, ang gintong kampana ay nanatiling hindi gumagalaw. Gamit ang kapangyarihang sugpuin ang lahat ng mga Diyos at mga demonyo, sinarado nitong si Christian. Buzz! Tumunog ang gintong kampana. Sa loob ng Golden Bell, naging thunderbolt si Christian at pinasabog ang dingding ng kampana kung saan man niya maabot. Ang dingding ng kampana ay makapal na natatakpan ng malalim at hindi maintindihan ang mga rune at pattern. Bumalik. Angal ng Grand Elder. Mabilis na lumiit ang gintong kampana mula sa taas na ilang daang metro. Patuloy na binomba ni Christian ang gintong kampana mula sa loob, at ang loob ng kampana ay umaalon ng gininto ang alon. Gayunpaman, kahit anong pag-atake ni Christian, nanatiling buo ang gintong kampana. Sa wakas, sa isang galit na sigaw, ang gintong kampana ay bumalik sa normal na laki nito. Lumuhad din si Christian sa lupa. Habang nakababa ang ulo, tuluyang nawala ang kapangyarihan ng kidlat sa kanyang katawan. Lumamlam din ang marka ng kidlat sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sinulyapan ng dakilang elder si Christian, walang magawang umiling, at bamaantong hininga, dapat kang magmuni-muni ng maayos. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ng Grand Elder ang kanyang kilay at malamig na pinandilatan si Fitzgerald, na nakahover sa langit. Sabi niya, ang mga tao sa kabilang pampang na pumapasok sa ating lupain ay dapat patayin. Sa sinabi nito, ang dakilang elder ay pumailang lang sa langit, itinaas ang kanyang kamay sa isang hampas ng palad, at hinampi si Fitzgerald ng may matinding galit. Sa pagharap sa pag-ataking ito, walang iniisip si Fitzgerald na lumaban. Lumingon siya para tumakas. Gayunpaman, tulad ng isang makalangit na parusa, ang gintong palad na iyon ay humampes kay Fitzgerald sa kanyang likod. Puff! Nagluwa si Fitzgerald ng ilang subo ng dugo at nahulog mula sa hangin. Parang bulalakaw, bumagsak siya sa lupa sa sobrang lakas. Boom! Nayanig ang buong lupa. Isang figure ang sinampal sa lupa, na bumubuo ng isang napakalalim na hukay. Ang hukay ay 100 metro ang laki na parang sinabog mula sa isang missile. Sa ilalim ng hukay na iyon, wasak na wasak ang katawan ni Christian. Nakahiga sa mga guho, kalahati ng kanyang ulo ay nabasag habang ang natitirang bahagi ay tila binubuo ng mga metal na mekanikal na bahagi. Nagbuga sila ng mga crackling sparks. Sa sandaling iyon, 2 beses na umikot ang isang nakahiwalay na mekanikal na metal na eyeball bago umilo ang pula at bumaril sa labas ng mundo.
Kabanata 2281. Kaagad pagkatapos, ang wasak na katawan ay mabilis na nagkawatak-watek. Ilang mechanical bug ang nadula sa lupa sa ilalim ng lupa. Walang nakapansin sa tagpong ito, kahit ang engranding elder na nakatitig sa malalim na hukay na ito mula sa langit. Nawala ng sigla ang natitirang siksikan na mekanikal na mga bug at naging isang pool ng itim na malapot na mekanikal at likido. Isang strike para patayin. Ang engranding elder ay nakahover sa hangin, ang kanyang mga mata ay kumikislap habang nakatitig sa itim na sunog na malapot na metal na likido sa malalim na hukay. Pagkatapos, tumangala siya at ang kanyang pares ng matatalinong mata ay nakatutok sa maitim na kutis ni Juno Yero sa ibabaw ng dagat. Sa sumunod na segundo, lumipas ang Grand Elder sa oras at espasyo para tumayo sa tabi ni Roger. Tulad ng kaharap niya ang isang malaking kalaban, inilabas ni Juno ang kanyang aura at tumayong handang lumaban para sa kanyang buhay. Hindi man lang pinansin ng Grand Elder si Juno. Sa halip ay tumingin siya sa gilid ni Roger. Nang makita ang kalagayan ni Roger sa sandaling ito, sinabi niya, sa paggawa nito, wala ka ng maraming oras na natitira. Bahagyang natawa si Roger at tumangala sa langit na parabang may nagbabantay. Sabi niya, Grand Elder, kung hindi ko gagawin ito, hindi ipapakita ng taong nagtatago sa dilim ang kanyang mga kuko at pangil. Kumunat ang noo ng Grand Elder at tumangala din. Sa isang sulyap, itinoon niya ang kanyang mga mata sa isang parang gatas na puting planeta sa kalangitan. Ang buwan. Isang bakas ng kabagsikan ang sumilay sa mga mata ng dakilang elder habang sinasabi niya, matagal na silang nagtago sa likod ng buwan. Sa wakas ba ay sapat na silang naiinip para gumawa ng hakbang ngayon? Tumango si Roger at sinabing, ang pagbukas ng ikapitong sona sa likod ng tatlong pinto ay nagpagising sa mga nilalang. Gumagalaw din ang Stargate. Hindi rin magtatagal bago bumukas ang Stargate at bumaba sila sa amin. Sa oras na iyon, ang sibilisasyon dito ay tiyak na maaapektuhan at kahit na hindi na umiral. Hindi yun ang gusto nating makita. Ang krisis ng sangkatauhan ay hindi malayo. Pagkatapos noon, puno rin ng pag-aalala ang Grand Elder sa tabi niya. Aniya, noon, kaming apat na magkakapatid ay nakapagsil lang ng Stargate sa pamamagitan ng pinagsama-samang pagsisikap. Hindi ko ine-expect na magbubukas ulit ng Stargate. Grand Elder, ipapaubaya ko sa iyo ang pamilya Clark. Inaasahan ko rin na maaari mong personal na pangunahan si Philip sa kanyang palabas sa landas. Wala na siyang masyadong oras. Hayaan siyang lumaki sa lalong madaling panahon sa oras na magbukas ang Stargate. Naisip ito ni Roger, at malinaw ang kanyang mga mata habang sinasabi niya ang mga salita. Nang marinig iyon, nakita ang mga mata ng Grand Elder habang nagtatanong, ano ang gagawin mo? Ngumiti si Roger at sinabing, bibili pa ako ng 10 taon para sa lahat. Baliw ka ba? Sa iyong kasalukuyang estado, kung gusto mong aisil ang Stargate para sa isa pang taon, ito ay magiging kabayaran ng iyong buhay. Sigaw ng Grand Elder, puno ng pagtataka ang mga mata. Sa halip ay sinabi ni Roger, bilang isang tao, bakit natatakot sa kamatayan? Hanggat maaari akong gumawa ng isang maliit na kontribusyon sa aking mga tao at sa aking sibilisasyon, ito ay sapat na. Pagkatapos noon, tumingin si Roger kay Juno na may seryosong tingin sa mga mata. Sabi niya, Juno, pasensya na dito, pero dapat samahan mo ako sa pagsil ng Stargate. Kung hindi, papatayin kita ngayon. Nang marinig iyon, puno ng lamig ang mukha ni Juno habang umuungal, huwag mo nang isipin pa. Kung gusto mong harangan ang Stargate, magagawa mo ito sa iyong sarili. Hindi kita sasamahan. Sa sinabi nito, agad na umatras si Juno, gustong tumakas. Sinunog ni Roger ang kanyang lakas ng buhay at pinakawalan ang kanyang pinakamabuting kalagayan. Sa sandaling iyon, ang kanyang anyo ay lumaki ng walang hanggan na parang ang Diyos ay bumaba. Natakpan ang buong kalangitan ng aura ni Roger. Hindi napigilan ng lahat na gustong lumuhad at sumamba. Kabanata 2282. Bumantong hininga ang Grand Elder at tumingin kay Roger, na nasa kanyang rurok na kalagayan ngayon. Hinawakan niya ang balikat ni Roger at nakangiting sinabi, let me do it. Hindi magagawa ni Little Monkey kung wala ang iyong gabay. Ikaw ang tagapagpatupad ng God Creation Project. Kapag may nangyari sa iyo, mawawala ng saysay ang lahat ng ginawa natin noon. Grand Elder. Natarante si Roger at tumingin sa Grand Elder. Ngumiti ang Grand Elder na tila may pagmamalaki. Sabi niya, matagal na akong nabuhay. Masarap gumawa ng isang bagay na mapapakinabangan ng buong mundo. Ipauwi sa akin ang natitira. Kailangan mo pa rin ng pamilyang Clark na mamuno. Pagkasabi nito, hinailan ng Grand Elder si Roger pabalik. Kasabay nito, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng pinagmumula ng pagiging hari mula sa palad ng kanyang kamay diretso sa puso ni Roger. Nang makita ito, puno ng gulat ang mukha ni Roger.
Halos maabutin ng Grand Elder si Juno Yero nang sumigaw si Roger, Grand Elder. Ang puting damit ng Grand Elder ay kumikislap habang nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay nang hindi lumilingon, itinaas niya ang kanyang kamay na parang nangaagaw ng sisiw. Hinawakan niya si Juno at umalis sa dagat, dumiretso sa Cockley Mountain. Roger Clark, ikaw ang pinuno ng pamilya Clark. Ikaw ang tagapag-alaga ng sibilisasyong ito. Nasa iyong mga kamay ang kapalaran ng sangkatauhan. Ang tinig ng dakilang elder ay narinig sa buong dagat. Sinabayan pa ito ng galit na dagandong ni Juno, Hindi ako pumayag. Napatingin ang lahat sa likuran ng matanda habang siya ay umalis, puno ng paggalang. Sa lakas ng isang tao, haharangan niya ang Stargate at protektahan ang lahi ng tao sa loob ng 10 taon. Ang gayong espiritu at kapangyarihan ay dapat alalahanin ng mundo. Napailing si Roger sa langit na may luha sa kanyang mga mata. Hindi nabawasan ang kanyang aura habang galit na sumisigaw, Dragon Knights, umalis na kayo. Ipahayag sa lahat ng mga bansa at rehiyon. Masisira ang mga humahadlang sa pamilya ko kay Clark. Ang mga sumalakay sa aking bansa ay parurusahan. Kabog, kabog, kabog. Sa isang iglap, sa isla sa tabi ng Arcadia Island, ang mausoleum ng unang ginang ng pamilya Clark, si Charlotte Larson. Ang mga tarangkahan ng mausoleum ay bumukas habang ang mga club ng Dragon Knights na nakasuot ng pulang damit na may burden ng mga gintong dragon ay nagmarcha. Sa isang iglap, ang mga Dragon Knight na ito ay naglakad sa dagat at sa himpapawid, patungo sa lahat ng bansa at rehiyon. Kahit saan sila pumunta, walang makakaiwas sa kanila. Iyon ay dahil dala nila ang Golden Order mula sa ulo ng pamilya Clark. Pagkatapos nito, lahat ng bansa sa mundo ay tatanggap ng Golden Order mula kay Roger Clark. Nang makita ng mga bansa sa hangganan ng Dragon Knights, sila ay natakot at nag-alok ng kabayaran bago umatras ng 100 milya ang layo. Sa mga opisyal na tirahan ng Country M at Country Y, hawak ng 8 Dragon Knight ang Gold Order ni Roger at tumayo sa pasukan. Ang Dragon Knights ay isang malakas na kaibahan sa imahe ng Metropolis. Sila ay mas katulad ng mga kabalyero mula sa isang gawa-gawa sa mundo. Ang pinuno ng bansa M, isang matandang may buhok na kulay abo at kilay, ay nagliliyab sa galit habang sinisigawan ang kanyang mga nasasakupan, manahimik ka. Mga kawawa kayong mga subordinate. Walang mas nakakakilala sa Oriente kaysa sa akin. Kaagad na usap sa Imperial Preceptor at kumuha ng paninindigan sa pakikipagnegosasyon. Gayon din, aalis ako sa pagitan ng pinto at ng secular na mundo kasundo ang iyon. Border Chief, kung gagawin mo ito, ilalantad mo ang pinto sa publiko. Magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Sinubukan ng isang subordinate na manghimok. Gayunpaman, galit na pinuna ng matanda, ako ang pinuno ng bansa, hindi ikaw. Sundin mo ang utos ko. Bumalik sa Ancestral Hall ng pamilya Clark. Ang Dragon Egg na nabuo ng Black Dragon Heart ay nabasag sa sandaling ito ni Roger, pati na rin sina Fulton, Fennel, Court Master Larson, at Alliance Master Yarn ay nagtipon sa paligid ng Dragon Egg. Ano sa tingin mo? Tanong ni Alliance Master Yarn. Sinubukan ni Court Master Larson na gumawa ng hula at sinabing, nahiwalay ang aura, kaya hindi ako makapaghula. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang kapangyarihan ng mga alituntuning kosmiko na lumalabas, hindi ito dapat mas mababa kaysa sa lakas ng isang tao sa ika-5 sona. Kabanata 2283. Hindi bababa sa lakas ng isang tao sa ika-5 zone. Ito ay masyadong nakakatakot. Ang mga kondisyon para sa pagiging isang alagad ay lubhang malupit. Ang magiging hari ng mga alagad ay mas mahirap. Ito ay tungkol sa pagbuo ng kapangyarihan ng isang tao habang patuloy na labanan. Kailangang patuloy na labanan ng isa ang mga nakakatakot na nilalang sa hindi kilalang kaharian sa likod ng pinto bago muling ipanganak sa dugo at sa wakas ay makamit ang pagiging hari. Ang isang hari ng mga alagad sa ika-5 sona ay ang malinaw na paghahati sa kapangyarihan ng mga paghahari. Tanging ang hari ng mga disipulo sa ika-5 sona ang kwalipikadong makamit ang ika-6 na sona at pambihirang tagumpay sa mas mataas na kaharian. Kahit na para sa isang hari ng mga disipulo sa ika-6 na sona upang makamit ang ika-7 sona, hindi ito kasing hirap na makamit ang ika-5 sona. Nagulat si Alliance Master Yarn na lumitaw sa kanyang mga mata ang bakas ng walang pag-aalinlangan. Ganoon ba talaga ito kalakas? Isang puso ng itim na dragon ang maaaring gumawa ng isang bata na tumuntong sa kaharian ng isang disipulo na makamit ang lakas ng isang hari ng mga disipulo sa ika-5 sona. Ang 4 na Pavilion Masters ng Nonagon ay nakatayo rin at nakamasid sa malayo. Pagkatapos ng lahat, umiiral pa rin ang mga legal na hangganan sa pagitan ng Nonagon at ng pamilyang Clark. Bukod dito, ang Grand Elder ng pamilya Clark ay nakuha pa ang konsul ng Nonagon.
Kasunod nito, tiyak na magkaaway ang Nonagon at ang pamilyang Clark. Sa isang tabi, tinitigan ni Fennel ang dragon egg na malapit nang lalabas sa shell nito, puno ng excitement at kilig ang mga mata nito. Oo naman, ito ay nangyayari. Sa oras na ito, tumayo si Roger sa harap ng dragon egg at sinulyapan si Fulton. Kahit na si Fulton ay malubhang nasugatan sa sandaling ito, ang kanyang kaharian ay naging matatag dahil sa Grand Elder. Lumapit si Fulton sa dragon egg, itinaas ang kanyang kamay, at inilabas ang isang maliit na pouch na may birda na gintong seda mula sa kanyang bulsa. Ang pouch na ito ay tila naglalaman ng ilang mga spherical na bagay. Ang mga ito ay orihinal na malabo, ngunit nang sila ay nakipag-ugnayan sa Dragon Hall, lahat ng mga spherical na bagay sa pouch ay nakasilaw ng maliwanag. 5 pinagmumula ng paghahari na nagngangalit sa Manic Energy at Cosmic Rules. Napabuntong hininga si Alliance Master Yarn at Court Master Larsen. Hindi nila inaasahan na ganoon kalaki ang kamay ni Roger. Ang 5 pinagmumula ng pagiging hari sa kamay ni Fulton ay tila naglalaman ng mga buhay na nilalang sa loob. Sa sandaling 5 pinagmumula ng paghahari na ito ay nakipag-ugnayan sa Dragon Egg, tila sila ay nabuhay at naging lubhang aktibo. Whoosh! Ang 5 pinagmumula ng paghahari ay bumangon sa hangin at kumikinang ng maliwanag, na bumabalot sa lugar na may nakakasilaw na liwanag. Pagkatapos, lahat ng 5 pinagmumula ng pagiging hari ay pinagsama sa Dragon Egg. Sa isang iglap, ang Dragon Egg ay sumabog sa isang nakasisilaw na 5 kulay na liwanag, na nagpapaliwanag sa buong Arcadia Island. Ang nagniningning na 5 kulay na liwanag ay makikita sa ilalim ng buong kalangitan. Nagulat si Alliance Master Yarn at nagtanong, Benny, bilis, hulaan mo. Hanggang saan kaya siya lumaki dito? Sa sandaling ito, ang mga mata ni Benny Larsen ay umagos din ng gintong liwanag. Ang 64 na Geomancy ay lumitaw sa kanyang mga mata habang hinulaan niya ang palabas ng Dragon Egg. Kaagad pagkatapos, si Benny ay napuno ng pagkamangha. Kahit anong gawin niya, hindi niya mahulaan ang kinabukasan ni Philip. Wala siya sa loob ng 64 na Geomancy mula sa simula. Ngayon, sa panghihimasok ng nakakatakot na cosmic power ng Black Dragon Heart, mas imposibleng mag-isip-isip. Umiling si Benny at nakasimangot na sinabi, imposibleng hulaan. Nang marinig iyon, napasimangot din si Alliance Master Yarn. Sa gilid na ito, ang mga mata ng lahat ay tinutukoy sa itlog ng dragon, kung saan pinagsama ang 5 pinagmumula ng pagiging hari. Sa sumunod na segundo, ang kapangyarihan ng 5 pinagmumula ng pagiging hari ay ganap na hinigop ng Dragon Egg at ang shell ay nagbuga ng malakas na bitek. Kaagad pagkatapos, umalangaw-ngaw ang matinding pag-click sa buong lugar. Sa wakas, sa paningin ng lahat, dahan-daang lumitaw ang isang figure na tila isang banal na tao. Hanggang sa sandaling ito, si Philip ay nahuhulog sa pagkaunawa at paggamit ng mga alituntunin sa kosmiko at mga katangian ng bagay. Sa mahabang panahon na ito, wala siyang pangunawa sa lahat ng bagay sa labas ng mundo. Sa kanyang mundo, tanging mga alituntunin at bagay ng kosmiko ang natitira. Sa sandaling ito, nararamdaman niya na ang kanyang utak at katawan ay ginagabayan at nade-develop ng kakaibang kapangyarihan ng mga pagsubok. Nang mabasag ang itlog ng dragon, ang mga pandaman ni Philip ay lumaki ng walang hanggan. Kabanata 2284. Isang radius na 10 milya. Ang kabuuan ng Arcadia Island. Ang dagat. Pagkatapos, kumalat ito sa bawat sulok ng mundo. Halos lahat ng nilalang, bawat bagay, at bawat sangkap ay maaaring perceive ni Philip. Sa sandaling iyon, isang masa ng impormasyon ang bumuhos sa utak ni Philip. Kung siya ay isang ordinaryong tao, ang kanyang utak ay nag-crash at dumanas ng pinsala sa utak. Gayunpaman, kaya ng utak ni Philip ang napakaraming impormasyon. Nangyari ang lahat sa isang segundo. Binuksan ni Philip ang kanyang mga mata at nakitang napapaligiran siya ng isang bilog ng mga taong pamilyar, ang iba ay hindi. Gayunpaman, lahat ng mga ito ay nakatingin sa kanya na may labis na pag-aalala. Napatingin si Philip sa kanyang mga kamay at 5 magkakaibang rules of power ang biglang bumulwak mula sa kanyang mga palad. Ito, nakakatakot na aura. Nagulat si Alliance Master Yarn sa kapangyarihan ng 5 pagsusuri sa palad ni Philip. Tuwang-tuwa na tumango si Roger at nagtanong, gaano mo na ba ang alam mo ngayon? Nagtaas ng kilay si Philip at tumingin sa kanyang matanda na ama sa kanyang harapan. Sa isang sulyap lang ay nakita na niya ang mga sugat sa katawan ni Roger. Ang kanyang matinding pinsala ay ganap na umasa sa isang espesyal na sangkap na humawak sa kanyang katawan. Tatay! Napabulala si Philip at naguguluhang nagtanong, ano ito? Bakit nangyayari ito? Tahimik na sumulyap si Roger sa abot tanaw at ipinaliwanag, ito ang unang hakbang ng God Creation Project. Dahil lubusan ka ng sumanib sa puso ng itim na dragon, dapat mas marami kang alam kaysa sa iba at magkaroon ka ng mas malalim na pangunawa sa mundong ito ngayon.
Tama ang kanyang ama. Nang matanggap niya ang impormasyon mula sa buong mundo ngayon, inayos ng utak ni Philip ang mga detalye tungkol sa God Creation Project. Alam pa niya ang mga talaan ng God Creation Project sa ibang bansa. Ito ang kapangyarihan ng pananaw. Gamitin mong mabuti kung ano ang mayroon ka ngayon. Marami pa akong sasabihin sa iyo sa hinaharap. Sabi ni Roger bago siya tumalikod at sinabi sa mga miyembro ng Shadow Guards na nagtipon sa likuran niya, maglinis ka agad at maghanda para sa pandaigdigang piging ngayong gabi. Magpadala ng mga imbitasyon sa buong mundo. Ang pinakamatandang young master ng aking pamilya Clark ay opisyal na naging susunod na pinuno ng pamilya Clark. Bilang karagdagan, ang binibini ng pamilyang Clark ay parangalan bilang binibini. Oo, aking Panginoon. Yumuko ang mga miyembro ng Shadow Guards bago sila tumalikod at umalis. Lumingon si Roger kay Fulton at sinabing, pumunta sa Dragon Transformation Pond para magpagaling. Tumango si Fulton at umalis nang walang sinasabi. Sa natitirang bahagi ng araw, nagsagawa ng malaking paglilinis ng pamilya Clark. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ng sangay na lumabag sa mga alituntunin ay pinarusahan sa Ancestral Hall, inalis ang kanilang katayuan bilang miyembro ng pamilya Clark, at ipinatapon. Para sa mga taong tulad ni Wade at Salem, sila ay ikinulong sa piitan ng pamilya Clark. Ang buong pamilya ng sangay ay sumailalim sa isang malaking paglilinis. Hindi alam ang kinaroroonan ni Christian dahil personal siyang hinahawakan ni Roger. Ang mga taong tulad ng Alliance Master Yarn at Court Master Larsen ay inimbitahan ni Roger na manatili para dumalo sa pandaigdigang piging sa gabi. Maraming bagay at ang mga resulta ay personal na hinahawakan ng mga tao ni Roger. Ito ay dahil napakaraming puwersa ang nasasangkot. Ang krisis ng pagkawasak ng pamilya Clark ay mahinahong humarap sa bagyo. Bumalik kay Philip. Tumayo siya sa entrance ng kanyang tirahan at tumingin kay Win, na nakaupo sa sala ng walang laman. Kailangan pa niyang personal na hawakan ang ilang mga bagay. Kabanata 2285. Sa kabila ng matinding labanan sa labas, 80% pa rin ang buo ng Clark Manor dahil sa Grand Elder at Roger. Maliban sa mga hangganan at walang nakatirang lugar na naapektuhan ng labanan, buo ang ibang bahagi ng Arcadia Island. Kaya, nagpatuloy pa rin ang buhay sa Arcadia Island ng walang pagbabago. Higit pa rito, dahil sa Kingship Energy Field na inilabas ng mga hari sa panahon ng panahon, hindi kailanman nakita ng mga ordinaryong labanan ang epic fight na iyon. Ang pinaka nakita nila ay ang screen ng mga espesyal na epekto ng 3D projection. Ito ay napaka-shocking at napaka-makatotohanan. Sa sandaling ito, tumayo si Philip sa pintuan ng kanyang tirahan at tumingin kay Win, na nakaupo sa sofa sa sala na may pulang mata. Sinamahan ni Charles at Martha si Win sa buong oras. Maliwanag, nalaman ni Win ang katotohanan tungkol sa kanyang kapanganakan mula kina Charles at Martha. Win niye. Pumasok si Philip sa loob at mahinang tumawag. Sa ngayon, dahil sa Black Dragon Heart at sa 5 pinagmumulan ng pagiging araw, si Philip ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Siya ay naging medyo pambihira. Sa isang sulyap lang, naramdaman niya ang isang makapangyarihang bloodline mula kay Win. Gintong dugo. Gayunpaman, ang makapangyarihang bloodline na ito ay naglalaman din ng malaking kadiliman, isang bagay na sumisira at patuloy na nag-uubos ng puwersa ng buhay ng isang tao. Ito ba ang Golden Blood Syndrome? Tumangala si Win, puno ng kalungkutan ang maganda niyang mukha. Napatingin siya sa pamilyar na lalaki sa kanyang harapan, at ang mananipis labi ay hindi mapigil. Bakit ang lalaking minahal niya ng husto ay anak ng kanyang kaaway? Bakit ganito ang pakikitungo sa kanila ng Diyos? Phil! Sigaw ni Win. Si Charles at Martha ay nakahanap din ng pagkakataong umalis. Sa loob ng sala, nakatayo si Philip habang nakaupo si Win. Silang dalawa lang ang nandito. Kung gusto mong maghiganti, maaari mong sabihin sa akin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, binigkas ni Philip ang mga salitang ito. Puno ng luha si Win at malungkot na umiling. Nasa dilema siya. Dapat ba siyang maghiganti? Kung gayon, paano? Ang kanyang biological parents ay matagal nang namatay. Kung ang kanyang pamilya ay nawasak dahil sa puot mula 20 taon na ang nakalilipas, hindi nais ni Win na ibalik ito muli. Kaya, nahulog si Win sa isang dilema at pagkondena sa sarili. Wala siyang anumang alaala sa kanyang biolohikal na mga magulang, ngunit kitang-kita ang sakit na bumabalot sa kanyang puso. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Philip, sabihin mo sa akin. Ano ang dapat kong gawin? Nagpatikip ng mukha si Win at umiyak na ikinaawa ng mga nakatingin sa kanya. Napatingin si Philip sa magandang taong nasa harapan niya. Hindi rin niya alam kung ano ang gagawin. May mga bagay na kailangang magpasya mismo ni Win. Pangako ko, kahit anong desisyon mo, susuportahan kita. Ngunit nais kong hilingin sa iyo na bigyan mo ako ng kaunting oras.
Gusto kong imbestigahan ang katotohanan tungkol sa pamilya Lovelace. Tumingin si Philip kay Win ng seryoso at sinabi. Tumangala si Win na may luhang mga mata at nanginginig na labi, nagtanong, gusto mong imbestigahan ang katotohanan tungkol sa pamilya Lovelace. Mariing tumango si Philip at sinabing, tama. Ang pagkasira ng lahi ng iyong mga magulang ay hindi ganap na kasalanan ng aking ama. Sa pagkakaalam ko, ang tatay ko at ang ilan pang iba ay sama-samang bumuo ng plano para i-target ang pamilya Lovelace noon. Hindi ito laban sa iyong lahi kundi ang radikal na paksayo ng pamilya Lovelace. Isa itong paksayo na may hindi makataong moral na naglalayong eksperimento ng tao. Gayunpaman, dahil sa isang aksidente sa plano, ang lahi ng iyong mga magulang ang pinarusahan at nawasak sa huli. Dapat ay maraming tao at puwersa ang kasangkot dito. Gusto kong malaman ito. Kung talagang lumahok dito ang tatay ko, susuportahan kita sa kahit anong gusto mong gawin, kaya gusto kong hilingin sa iyo na bigyan mo ako ng oras. Matapos marinig ito, malungkot na umupo si Win sa sofa. Kabanata 2286. Maya-maya, pinunasan ni Win ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata gamit ang malalambot niyang daliri at sinabing, okay, I promise you. Gayunpaman, kailangan mo ring ipangako sa akin ang isang bagay. Ano ito? Kahit ano pa ang resulta ng investigasyon, asawa kita at ama ni Mila at Nelson. Kahit ano pa ang piliin ko sa huli, hindi ka dapat malito o mag-accommodate ng iba dahil sa pinili ko. Seryosong wika ni Win na may matalim na tingin sa mga mata. Nag-isip sandali si Philip bago siya tumango at sumagot, okay. Dagdag pa ni Win, at saka, gusto kong umalis sa lugar na ito. Gusto kong bumalik sa Riverdale. Bahagyang kumunat ang noo ni Philip at sinabing, okay. Biglang tumahimik ang sala. Alam ni Philip na mula ngayon, may hindi nakikitang hadlang sa pagitan nila ni Win. Ang hadlang na ito ay magtatagal upang maalis. Pagsapit ng gabi, ang buong Arcadia Island ay nahuhulog sa tawanan at isang maligaya na kapaligiran. Ipinagdiwang ng buong isla ang pagtatalaga ng bagong pinuno ng pamilya Clark. Ang Arcadia Island ay puno ng buhay at pagkakaisa. Sa iba't ibang distrito ng Arcadia Island, hindi alam ng maraming tao ang totoong mukha ng panganay na young master ng pamilya Clark. Pagkatapos ng lahat, si Philip ay dati nang wala sa loob ng 7 taon at siya ang young master ng pamilya Clark. Natural na mahirap para sa mga ordinaryong mamamayan na magkaroon ng pagkakataon na makita siya. Dito, hindi siya nakabalik na may labis na kasiyahan sa pagkakataong ito, kaya ang buong populasyon ng Arcadia Island ay nakadikit sa kanilang mga TV at sa mga electronic na may mga malalaking screen sa mga lansangan habang naghihintay sila sa kanilang bagong araw. Sa gabing ito, ang mga sabay-sabay na pagsasahimpapawid ay ginanap sa buong mundo. Ang isang eksklusibong channel sa TV ay espesyal na inayos para sa all-around broadcasting. Ito rin ang gabi kung kailan ang nakikitang mayayamang pamilya sa mundo, ang pamilyang Clark, ay umalis sa background at lumitaw sa mata ng publiko. Ang buong mundo ay nanunood ng pagbabago ng mga trono ng dakilang sinaunang at makapangyarihang pamilyang ito. Sa Clark Manor, isang piging para sa 3,000 ang isinaayos upang salubungin ang mga numero at pinuno ng mga magnate na pamilya pati na rin ang mga higanti mula sa buong isla at mundo. Ang paliparan malapit sa Arcadia Island ay puno ng mga eksklusibong eroplano mula sa buong mundo. Ang kalapit na tubig ay puno rin ng mga barkong pandigma. Ngayong gabi, ang Arcadia Island ay talagang ang pinaka-espesyal na lugar sa mundo na may pinakamaraming tensyon. Ito ay dahil ang islang ito ay puno ng mga pandaigdigang figurehead. Ang mga pinuno ng lahat ng kaharian at bansa, kabilang ang mga pinuno ng mga pangkat ng labanan, ang mga direktor ng kanilang kapital na negosyo, at ang mga pinuno ng mayayamang pamilya, ay lahat ay nagtipon sa isla ng Arcadia para lamang saksihan ang bagong master ng Arcadia Island at ang bagong pinuno ng umakyat sa trono ang pamilya Clark. Si Philip at Win ay nakaupo sa tirahan sa sandaling ito. Matingkad ang ilaw sa buong lugar, at daan-daang katulong ang abalang naghahanda para sa handaan. Sina Philip at Win ay nakasuot ng mga gintong damit na may gintong alahas na may iba't ibang kulay. Ang kanilang mga damit ay nakaborder rin ng mga gintong dragon at phoenix. Para silang hari at reyna ng isang sinaunang kaharian. Lalo na si Win, na nakasuot ng golden phoenix crown. Umupo siya doon sa marangal na paraan. Sa kanyang maisla na mga katangian at malayong mukha, ipinakita niya ang poise ng isang reyna. Tumingin sa gilid si Philip at marahang hinawakan ang gilid ng kamay ni Win. Nagkatinginan ng dalawa na may nakikitang ngiti. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Philip. Umiling si Win at sinabing, sa tabi ko, hindi ako kinakabahan. Ngumiti si Philip habang binabalikan ang atensyon sa labas. 9 tolls of the hell ang narinig. Tumayo si Philip, hinayla si Win,
tumingin sa maliwanag na ilaw sa labas, at sinabing, Winnie, minsan nangako ako sa iyo na gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Ngayon, nagawa ko na. Kabanata 2287. Nakatagilid na tumingin si Win sa lalaking nasa harapan niya na may pagmamahal sa mga mata. Salamat, Philip, sa pagbibigay mo sa akin ng maraming bagay na hindi ko maisip. Salamat sa pananatili sa tabi ko sa lahat ng mga taon na ito. Mahinang sabi ni Win habang hawak ng maliit niyang kamay ang malaking kamay ni Philip. Tumingin si Philip sa gilid ni Win at sinabing, ilalabas kita para maging limelight na pagmamayari mo. Pagkasabi noon ay inilabas ni Philip si Win sa residence. Sumakay sila sa gintong karwahe na patungo sa puting kastilyo sa pinakamataas na punto ng Clark Manor. Sa magkabilang ng kalsada, maraming tao ang may gilid hawak na bulaklak habang kumakanta at sumasayaw. Parang may pista ang Clark Manor. Ang tabing daan ay puno ng mga taong naghihintay sa kanilang bagong Panginoon at ginang. Napakasigla ng eksena. Naturally, ang eksenang ito ni na Philip at Win na nakasakay sa gintong karwahe patungo sa puting kastilyo ay na-broadcast din ng live sa buong mundo. Gayunpaman, para sa mga layuning pangseguridad, ang imahe ay medyo malabo at malayo. Kaya naman, ang mga mukha ni na Philip at Win ay hindi ganap na nakalantad sa harap ng mga kamera. Hindi nagtagal, ang gintong karwahe ay dumating sa harap ng puting kastilyo sa gitna ng malugod na mga tao. Sa ibaba ng puting kastilyo ay isang piging para sa 3,000 katao. Ang mga tao ay maingay na may mga numero mula sa lahat ng mga bansa at kaharian. Tumingin sila sa viewing platform ng puting kastilyo sa itaas. Pagkaraang tumunog ang kampana ng 9 na beses, 2 figure na nakasuot ng gintong damit ang lumitaw sa harap ng karamihan at mga kamera. Sumabog ang mga pasabog na tagay sa eksena. Tuwang-tuwa at kinikilig ang lahat ng naroon. Katulad ito ng eksena ng seremonya ng pagluklok ng hari at reyna na lumabas lamang sa TV. Ito ba ang lakas ng numero 1 pamilya sa mundo? Masyado lang itong exaggerated. Kumaway ang 2 figure sa nasasabing mga tao sa ibaba at sa mga manunood sa harap ng kanilang mga screen. Sa buong mundo, ang mataong mga komersyal na kalye at malalaking electronic screen sa lahat ng dako ay nag-broadcast ng dakilang okusyong ito. Ang lahat ng kalye ay puno ng mga tao. Hinawakan ni Philip ang kamay ni Win at tumingin sa pulutong ng mga tao na tila isang buhay na buhay sa karagatan. Napabuntong hininga na rin si Win, sobrang kaba at excited. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakatayo siya sa ganoong kataas na lugar, nakasuot ng mga damit na ibaba ng bilyon-bilyong dolyar, at nakatingin sa pulutong ng mga tao sa nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Isa itong eksenang hindi naisip ni Win. Hindi niya napigil ang hawakan ng mahigpit ang kamay ni Philip at bumuulong, Philip, medyo natatakot ako. Nilinggan ni Philip ang kanyang mukha, masuyong tumingin kay Win sa tabi niya, at sinabing, huwag kang matakot. Mula ngayon, ikaw na ang bagong batang ginang ng pamilya Clark. Lahat ng makikita mo dito ay kailangang yumukod sa iyo. Sa sandaling ito, lumabas si Roger mula sa likuran. May dalang tungkod sa kanyang kamay, nagpakita siya sa paningin ng lahat. Pagkatapos, lumingon siya kina Philip at Win, kumuha ng isang pulang gintong susi mula sa gintong tray na hawak ng isang katulong, at iniabot ito kay Philip habang sinasabing, Phil, ito ay isang bagay na binabantayan ng mga nakaraang henerasyon ng mga ulo ng pamilya Clark. Ibibigay ko sa iyo ngayon. Mula ngayon, ikaw na ang bagong pinuno ng pamilya Clark. Dapat mong gampanan ang responsibilidad ng pamumuno sa pamilya Clark. Napatingin si Philip sa kanyang matanda ng ama. Nararamdaman niya na masama ang kalagayan ng kanyang ama. Tinanggap niya ang pulang gintong susi sa kamay ni Roger. Pagkatapos ay lumingon siya, tumingin sa tahimik na pulutong sa ibaba, at hinawakan ang susi sa itaas ng kanyang ulo bilang indikasyon na opisyal na kanyang namana ang pamilya Clark. Kabanata 2288. Agad namang naghiyawan ang buong Arcadia Island. Natuwa din ang buong mundo. Mula ngayon, nagbago na ang ulo ng pamilya Clark. Gayunpaman, dahil sa mga espesyal na dahilan ng seguridad, lahat ng mga kuha ni na Philip at Win ay may malabong mga larawan. Kaya, walang sino man sa mundo ang nakakita ng malinaw sa mga mukha ni Philip at Win. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa pandaigdigang piging. Kasabay nito, sa hinterland ng isang malalim na kagubatan, isang malaking palasyo ang maliwanag na naiilawan. Mahigpit itong napapaligiran ng mga gwardya. Sa bulwagan ng palasyong ito, 100 tao ang nakaupo sa isang mahabang mesa. Lahat sila ay nakasuot ng maskara na nagtatago sa kanilang tunay na anyo. Sa sandaling ito, nakatingin sila sa screen sa gitna na nagbo-broadcast ng pandaigdigang piging. Ang imahe ay nakapost sa pinangyarihan ni na Philip at Win na kumakaway sa karamihan. Nakasuot ng itim na suit ang matipunong figure sa pangunahing upuan.
Itinukod niya ang kanyang baba sa kanyang mga kamay at gumawa ng mekanikal na tunog habang nagsasalita siya sa dosenang mga tao sa ibaba. Nagsimula na ang plano. Sino sa inyo ang gustong sumubok muna? Isang rebelding figure ang naglalaro ng isang maikling punyal sa magkabilang kamay sa sandaling ito. Bumangon siya at sinabing may malamig na ngiti, pupunta ako. Sa pagtingin sa bata at mayabang na figure na tumayo, ang pinuno ng grupo ay nagsabi, mabuti. Ang pagpupulong ay ipinagpaliban. Tapos na ang meeting. Magkasunod na lumabas ang dalawang figure sa pasukan ng palasyo. Ito ay isang lalaki at isang babae. Naglakad ang lalaki na may pagmamataas. Ang babae ay may slim at sexy figure. Naabutan niya at naiinis na napabulalas, Shane Lovelace, tumigil ka dyan. Habang nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay, tumigil si Shane at tumalikod. Sinulyapan niya ang babaeng humahabol sa kanya at nakangiting nagtanong, ate, anong meron? Galit na hinabol siya ni Cleo Lovelace na naka-high heels. Nakakrus ang mga braso niya sa makapal niyang dibdib. Ang kanyang maisla na anyo ng mukha, kaakit-akit na mga mata, at nag-aalab na mapupulang labi ay lahat ay nagpapakita ng kanyang kawalang kasiyahan sa sinabi ni Shane sa pulong ngayon lamang. Sabi niya, bakit mo tinanggap? Alam na alam mo na hindi ito mabuti para sa amin. Napakaraming matatanda ang hindi kaagad nagpahayag ng kanilang opinyon, ngunit ginawa mo. Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan at parusa kapag nabigo ang misyon? Ngumuso si Shane at mapang-asar na sinabi, ano ang dapat ipag-alala? Kailangan ko lang manatili sa mga bagay na iyon sa loob ng 7 araw. At saka, ganoon ba ang kawalan mo ng tiwala sa iyong kapatid? Napakunot noo si Cleo at sinabing, hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, pero ayon sa impormasyong ipinadala ng mga scouts, si Philip ay sumanib sa Black Dragon Heart. Ang kanyang lakas ay malamang na umabot sa ika-5 zone. Kung lalaban ka sa kanya, unpredictable ang kalalabasan. At saka, kami lang ang nakakaalam ng sikreto ng dugo ni Win, hindi ang ibang matatanda. Kung may tumutulo, alam mo ang kahihinatnan. Nagkibit balikat si Shane at sinabing, alam ko ang ginagawa ko. Pagkasabi nun ay naglakad na si Shane at sumakay ng jeep sa may pintuan. Galit na tinadyakan ni Cleo ang paa niya at hinabol siya. Bumalik sa Clarks. Sa sandaling ito, sa loob ng puting kastilyo, nakatayo si Roger sa sala. Si Philip, Win, at ilang mahahalagang tao ng pamilya Clark ay nakatayo lahat sa bulwagan. Sa labas, maingay ang mga tao habang naghahalo-halo ang mga tao sa isa't isa. Sa loob ng bulwagan na ito, ang kapaligiran ay hindi inaasahang malungkot. Ito ay dahil si Roger ay nagsindi ng isang walang hanggang lampara para sa dakilang elder, ngunit sa sandaling ito, ang lampara ay kumikislap at namatay habang ang apoy ay umuugoy na parang bagyo. Para bang lalabas ito anumang oras. Kabanata 2289. Sa bulwagan, ang kapaligiran ay hindi karaniwang madilim. Pinanood ng lahat ang kumikislap na walang hanggang lampara na may halong hininga. Ang mga mata ni Roger ay kumikislap din habang nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay. Ang walang hanggang lampara ay makakaapekto sa puso ng lahat at kaligtasan ng mundo sa susunod na 10 taon. Ang Alliance Master Yarn at Court Master Larsen, gayon din ang 4 na Pavilion Master, ay nakatayo sa karamihan sa likod o sa tabi ni Roger. Pinagmasdan nilang lahat ang walang hanggang lampara. Ito ay may kaugnayan sa kapalaran ng mundo. Bahagyang ipinikit ni Alliance Master Yarn ang kanyang mga mata at saglit na tumingin sa Eternal Lamp habang tumingin kina Roger at Philip. Tanong niya sa mahinang boses, Court Master Larsen, hinulaan mo ba ang kahihinatnan ng Grand Elder ng pamilya Clark? Malamig at malayo ang mukha ni Court Master Larsen sa sandaling ito habang nakatayo siya habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata habang sinasabing, matagal nang napagdesisyonan ang kinalabasan. Hindi na kailangang gumawa ng isa pang hula. Ang lahat ng mga tao sa mundo ay dapat magpasalamat sa dakilang elder ng pamilya Clark mula sa kanilang mga puso para sa pagkuha ng 10 karagdagang taon para sa lahat. Nang marinig iyon, ang Alliance Master Yarn ay naantig. Naunawaan na niya ang kahulugan ng mga salitang ito. Nang matapos magsalita si Court Master Larsen, namatay ang walang hanggang lampara at tumaas ang berdeng usok. Biglang nagkaroon ng malungkot na lamig sa paligid. Sa sandaling ito, anuman ang hanap buhay, katayuan, o edad ng isang tao, lahat ng tao sa mundo ay biglang nakaramdam ng matinding lamig sa kanilang mga puso. Sa bansa, lahat ng mga alagad at maging ordinaryong masa ay may naramdaman sa kanilang mga puso at tumingin sa direksyon ng Cockley Mountain. Doon, isang bituin ng kuminang ng gininto ang ningning bago dahan-daang hamupa. Sa ibang bahagi ng mundo, ang lahat ng mga alagad ay tumingin sa direksyon ng Oriente habang ang kanilang mga puso ay namumulaklak sa kalungkutan at paghanga. Si Oriente ay karapat-dapat sa malaking responsibilidad.
Sa sandaling ito, ang lahat ay mayroon lamang matayog na paggalang sa kanilang mga puso. Maging ang mga pinuno ng bansa M at bansa Y ay nakatanggap ng ulat ng satellite detection halos kaagad. Ibinaba nila ang kanilang marangal na ulo at tahimik na nagluksa sa direksyon ng Cockley Mountain ng Orienta. Sa loob ng puting kastilyo, lumuhod si Roger sa sahig. Ang natitirang mga tao, tulad ni Alliance Master Yarn at Court Master Larsen, ay tahimik na bumantong hininga habang nakatingin sila sa napatay na walang hanggang lampara. Ang isang tao ay makakarinig ng malaking katwiran at malaking pasanin ng walang salita. 79 na toll of the bell din ang tumunog sa Clark Manor. Lahat ng miyembro ng pamilyang Clark na nakarinig ng mga toll ay napaluhod. Ito ang funeral bell. Bumalik na sa langit ang dakilang elder. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, pagkatapos maunawaan ang kahulugan ng kampana, ay naglalarawan din sa katahimikan. Sa bulwagan, lahat ay nagsitayo, at marami ang nagsimulang maghanda para sa libing ng dakilang elder. Kahit wala ang kanyang mga labi, ang seremonya ay isasagawa pa rin. Ang Alliance Master Yarn, Court Master Larsen, at ang iba pa ay umalis din. Kabanata 2290. Sa malaking bulwagan, si Roger at Philip na lang ang naiwan. Sinenyasan ni Roger ang katulong sa gilid para iabot ang isang dokumento kay Philip. Tumingin siya sa napatay na walang hanggang lampara at sinabi, "Ito ang iniwan sa iyo ng Grand Elder bago siya umalis. Ito ay patungkol sa mga resulta ng pananaliksik ng bloodline ni Win. Ito ang mga materyales sa pananaliksik ng pamilya Lovelace, kabilang ang pinagmulan at kasaysayan ng pag-unlad ng ginintoang dugo ng pamilya Lovelace. Maaaring makatulong ito sa iyo kung gusto mong makahanap ng lunas para sa Golden Blood Syndrome ni Win." Tiningnan ni Philip ang impormasyon sa kanyang kamay na namumula sa mga mata. Umalangaw-ngaw sa kanyang pandinig ang masaganang tawa ng matanda sa magiliw na boses na tumatawag sa kanya ng Little Monkey. Nagsimula ring lumabas ang mga larawan ng nakaraan niya kasama ang Grand Elder. Wala na ba talaga ang Grand Elder? Tumangala si Philip at nagtanong. Tumango si Roger at sinabing, ang Stargate sa Cockley Mountain ay hindi maitatatak ng walang tao mula sa kaharian ng kabilang baybayin. Noon, nakipagsanib puwersa ako sa ilang tao sa Pseudo Realm at kalahating hakbang patungo sa baybayin bago namin nagawang ISIL ang Stargate. Sa pagkakataong ito, para sa Grand Elder at kay Juno Yero, ang konsul ng Nonagon, na selyuhan ang Stargate sa loob ng 10 taon, ang tanging kabayaran ay kamatayan. Sa sinabi nito, itinaas ni Roger ang kanyang ulo at tumangala sa mga bituin sa kalangitan sa pamamagitan ng glass dome sa itaas ng puting kastilyo. Malungkot si Philip at nagtanong, wala ba talagang kinalaman sa iyo ang insidente ng pamilya Lovelace? Humarap si Roger kay Philip at sinabing, masyado kaming nagmamadali tungkol sa pamilya Lovelace noon dahil ang radikal na paksayo ng pamilya Lovelace ay gumawa ng talentadong freak. Ang pananaliksik ng katawan ng tao at gininto ang dugo ay umabot sa isang mature na antas. At lumikha sila ng isang gininto ang pangkat ng labanan ng dugo. Ang Golden Blood Combat Group na ito ay hindi binubuo ng mga ordinaryong tao, o sa halip, hindi sila ginamit ng pamilya Lovelace ang mga cell at gene ng mga nilalang sa likod ng pinto, itinanim ang mga ito sa katawan ng tao, at nagdagdag ng gininto ang dugo upang lumikha ng isang halimaw na pangkat ng labanan na walang kamalayan sa sarili, walang takot sa kamatayan, at walang paggalang sa buhay. Kahit saan sila magpunta, minamasaker nila ang isang bansa bilang sakripisyo sa kanilang mga katawan at kapangyarihang labanan. Pamilya Lovelace, sa wakas ay nagpasya ang aming mga puwersa na pumukaw sa kanila dahil ito ay isang angkan na hindi dapat payagang umiral. Kung gayon, bakit ang lahi ni Win ang nawala sa halip? Tanong ni Philip. Napabuntong hininga si Roger at sinabing, hindi ko rin alam ang dahilan nito. Dati ko itong inimbestigahan at nakakita ng isang tiyak na koneksyon kay Court Master Larsen ng Gentleman Court. Personal ko na rin siyang tinanong tungkol dito pero sumagot siya. Ikaw ang pinuno ng pamilya Clark. Maaari bang tanggihan ng Gentleman Court ang iyong kagustuhan? Tanong ni Philip. Sinulyapan ni Roger ang medyo mayabang na si Philip at nagtanong, ano sa palagay mo ang mundo? Ang mga bansa ay nasa digmaan at hawak ng mga pinuno ang lahat ng kapangyarihan. Hindi ko alam, at hindi ko na kailangang malaman. Dahil hindi mo alam ang sagot, tatanungin ko ang sarili ko. Panipi. Sabi ni Philip at tumalikod na para umalis. Tumingin si Roger sa kanyang likuran at sinabing, kung sasabihin ko sa iyo na ang pagkakakilanlan ni Court Master Larsen ay mula sa pamilya Larsen ng iyong ina, lalapitin mo pa rin ba siya? Nanlalaki ang mga mata ni Philip habang nakatitig kay Roger na may pagdududa. Tanong niya, ano ang sinabi mo? Si Court Master Larsen ay mula sa pamilya ni nanay. Bumantong hininga si Roger at sinabing, si Benny Larsen ay isang outcast ng pamilya Larsen na ginugol ang kanyang buong buhay sa pag-aaral ng geomancy at astrolohiya.
Minsan niyang hinulaan ang kalagayan ng pamilya Larsen, lahat ng kinakaharap ng pamilya Clark ngayon, at maging ang pag-unlad ng mundo sa susunod na ilang dekada. Noon, ang pag-alis ng pamilya Larsen sa mainland at ang desisyon nilang umatras sa Fernvale ay dahil sa babala ni Benny. Kung ganoon, bakit siya pinaalis sa pamilya Larsen? Labis na nalilito si Philip. Bumantong hininga si Roger at sinabing, may kinalaman ito sa iyong ina. Nanay. Lalong naguluhan si Philip. Dagdag pa ni Roger, naisip mo na ba ang lahat ay binalak ng iyong ina sa larong ito ng chess? Naisip mo na ba kahit ako ay hindi kasing talino at maparaan ng iyong ina? Anong sabi mo? Biglang natigilan si Philip, hindi niya lubos maisip ang kahulugan ng mga salita ng kanyang ama. Kabanata 2271. Napabuntong hininga si Roger habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang huyong likod. Tumingin siya sa mabituing kalangitan at malungkot na sinabi, Phil, huwag mong maliitin ang talento at talino ng iyong ina. Sa harap ng nanay mo, lagi akong mababa. Hindi lang ako ang tagapag-alaga at tagapagpatupad ng God Creation Project. Kasali rin ang nanay mo. Bukod dito, isa siya sa mga modifier. Binaligtad mo ang pilosopiya ng God Creation Project na sinundan ng ating mga nauna sa libu-libong taon. Proyekto sa paglikha ng Diyos. Modifier. Puno ng pagdududa at pagtataka si Philip habang nagtanong, Tatay, ano ba talaga ang God Creation Project? Bakit mo pa rin ito ginagawa pagkatapos ng libu-libong taon? Bahagi rin ba ng God Creation Project ang ating mga ninuno? Tumango si Roger at sinabing, ang God Creation Project ay nahahati sa 3 yugto. Kasama sa unang yugto ang una at ikapitong emperador, na ilan sa mga pinakatanyag na kandidato ng God Creation Project. Dinala din nila ang unang yugto sa isang perpektong pagtatapos. Nasa ikalawang yugto na tayo ng proyekto, gamit ang advanced na teknolohiya ng modernong sibilisasyon upang sumanib sa sibilisasyon sa likod ng pinto. Ang mga alagad sa pinto ay isa sa mga resulta ng ikalawang yugto ng proyekto ng paglikha ng Diyos. Ang mga alagad ng pinto ay produkto ng proyekto ng paglikha ng Diyos. Biglang naisip ni Philip ang isang posibilidad. Lumingon si Roger, tumingin sa napatay na walang hanggang lampara, at sinabing, ang mga disipulo ay ang mga nabigong produkto ng God Creation Project dahil hindi sila sapat na perpekto. Maging ito ay ang pisikal na kalidad ng potensyal, nabigo silang matugunan ang panghuling pamantayan sa pagsukat ng God Creation Project. Pero iba ka. Sa sinabi nito, nagliwanag ang mga mata ni Roger. Tinitigan niya si Philip at binigkas ang bawat salita, ikaw ang anak na pinahahalagahan ng iyong ina. Ang iyong ina ang nagplano nito ng higit sa 1 taon at naubos ang lahat ng paraan para maging perpekto ka. Ikaw ang huling nagwagi at ang tanging trump card ng larong ito ng chess na tumagal ng libu-libong taon laban sa mga nilalang sa kabilang panig ng Stargate. Phil, alam mo ba kung ano ang kapalaran na nakasalalay sa iyong mga balikat? Walang ideya si Philip. Sa sandaling ito, medyo naliligaw pa rin siya. Sabay-sabay na sinabi ng kanyang ama, marami sa mga ito ay mga bagay na hindi niya maintindihan. Ang kanyang ina ba ang nagmamanipula sa larong ito ng chess? Ang kanyang pagiging perpekto ay ang kinalabasan ng mahalagang gawain ng kanyang ina. Nagsimula na bang magplano ang kanyang ina mula nang siya ay isilang? Paano ang aksidente ng kanyang ina, kung gayon? Nang makita ang nalilitong tingin ni Philip, lumingon si Roger, tumangala sa mabituing kalangitan, itinuro ang ilang bituin, at sinabing, alam mo ba ang mga nagniningning na bituin na iyon ang magiging kaaway ng ating mundo at sibilisasyon? Ang mga palatandaan ng babala ay hindi batayan. Mahigit 10 taon na ang nakalilipas, natuklasan ng Star Ocean Institute sa ating bansa ang ilang kakaibang senyales, na nagpapatunay na may maliit na bilang ng mga sibilisasyon doon. Lahat sila ay kabilang sa pangalawang sibilisasyon. Ang pangalawang sibilisasyon. Nakaramdam ng krisis si Philip. Tinaas niya ang kanyang kilay, tumingin sa mabituing kalangitan, at nagtanong, may pangalawang sibilisasyon ba talaga? Huminto si Roger, itinaas ang kamay, at kumaway. Ang mabituing kalangitan sa labas ng simboryo ay lumitaw sa malaking bulwagan na ito. Ang buong bulwagan ay naging dagat ng mga bituin. Kabanata 2272. Si Philip at Roger ay nakatayo sa dagat ng mga bituin. Napapaligiran sila ng nagniningning na mga bituin pati na rin ang mga star belt at mga kumpol ng bituin, maging ang mga black hole. Sa isang pitik ng kamay ni Roger, nagsimulang umikot ang mga bituin. Lumitaw ang ilang matingkad na bituin sa harap ng mga mata ni Philip. Ito ang mga bituin na pinakamalapit na konektado sa Stargate ganap. Ayon sa mga ulat ng pananaliksik mula sa Nonagon at Star Research Institute, ang mga nilalang sa ikapitong sona sa likod ng pinto ay nagkusa na makipag-ugnayan sa mga bituing ito. Kung tama ang datos, ito ang mga inang bituin ng mga nilalang na ito ang Stargate sa ating bansa ay iniwan din nila. Bukod dito,
Ayon sa mga makasaysayang talaan, ang mga rock painting sa Hilin Mountain mula 7,000 taon na ang nakalilipas, ang mga dayuhang emisaryo na nakilala ng unang emperador sa panahon ng kanyang paghahanap para sa mahabang buhay, at ang pagpipinta na naglalarawan ng mga pulang apoy na tumataas sa kalangitan ay lahat ay kasama sa mga extraterrestrial na sibilisasyon na verify na puntos. Ang karaniwang punto ng mga hindi opisyal na record na ito ay ang mga nilalang ng extraterrestrial na sibilisasyon na inilalarawan ay katulad ng mga nilalang sa ikapitong zona sa likod ng pinto sa Cockley Mountain. Kaya, ang matitiyak natin ngayon ay ang mga nilalang na iyon, ay mula sa iilang bituing ito na konektado sa Stargate. Natapos ang pagsasalita ni Roger sa isang buntong hininga na baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Ang Stargate ay hindi matatag, at ang Grand Elder ay pinamamahalaang lamang na selyuhan ang Stargate para sa isa pang 10 taon sa kabayaran ng kanyang buhay. Ito ang huling 10 taon na natitira para sa sibilisasyon ng mundong ito at sa sangkatauhan. Kapag ang Stargate ay nagbukas at nakabuo ng isang koneksyon sa mga bituin na ito, ang mga kahihinatnen ay hindi maiisip. Ang sibilisasyon ng tao ay titigil din sa pag-iral. Tinitigan ni Philip ang mga bituin bago siya lumingon kay Roger at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin sa mga nilalang na iyon sa ikapitong zona? Mukhang nahulaan ni Roger na itatanong ito ni Philip at mahinang nagsabi, ilang nilalang na hindi kailanman nagpakita sa mata ng mundo. Uhaw lang sila sa dugo at away. Umiiral sila sa hindi kilalang kaharian ng ikapitong zona sa likod ng bawat pinto, at ang hindi kilalang kaharian na iyon ay siya ring huling hadlang sa harap ng Stargate. Sa madaling salita, sila ang tagabantay ng Stargate. Ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa akin? At ano ang kinalaman nito sa God Creation Project at kay nanay? Tanong ni Philip. Ikinaway ni Roger ang kanyang kamay, at nawala ang langit na puno ng mga bituin. Seryoso niyang tiningnan si Philip at sinabing, Phil, pasanin mo ang kapalaran ng buong sangkatauhan. Ang God Creation Project ay nagaganap sa loob ng libu-libong taon para lamang makabuo ng pinakamalakas na tao sa sangkatauhan o isang grupo ng mga tao na lumalaban sa mga sibilisasyon mula sa labas ng domain. Pinili ka ng iyong ina noon, at itinaya namin ang kapalaran ng buong sangkatauhan sa iyo. Sabi ng nanay mo, kung may pagkakataon, malalagpasan mo ako at maabot ang katayuan ng isang propeta. Propeta. Naguguluhan si Philip. Natatawang sabi ni Roger, ito ay isang maalamat na pag-iral na malayo sa kabilang baybayin. Akala ng lahat ay maaari akong maging katulad ni Doctor Strange. Sa katunayan, ang isang tulad ng Doctor Strange ay umiiral, ngunit siya ay umalis matagal na ang nakalipas. Para sa kapalaran ng sangkatauhan, naglakbay siyang mag-isa upang humanap ng solusyon. Ang propeta ay ang pinaka-perpektong estado at ang kaharian sa kabila ng doktor. Ang pagpunta sa itaas ng kabilang baybayin ay ituturing kang isang propeta, na nakatuturo ng pananaw sa mga alituntunin at batas ng kosmiko ng lahat ng bagay sa mundo, maging ang sukat ng espasyo at oras. Ako naman, ginagamit ko lang ang rules. Malayo ako sa pagiging propeta. Matapos makinig sa paliwanag ni Roger, medyo naintindihan ni Philip. Pagkatapos ng mahabang pananahimik, tanong ni Philip, ilusyon ba ang aksidente ni nanay? Nasaan ba talaga siya? Napabuntong hininga si Roger, medyo nalungkot ang mga mata nang sabihin niyang, totoo ang aksidente ng nanay mo, ngunit pagkatapos ng aksidenteng iyon, wala akong nakitang anumang palatandaan tungkol sa kanya. Ayon sa mga pahiwatig na naiwan noong panahon ng iyon, ang aksidente ng iyong ina ay nangyayari sa isang tiyak na figure sa bansa. Dapat alam mo na kung sino siya ngayon. Fitzgerald Hale. Tumango si Roger at sinabing, isa lang siya sa kanila. Dapat ay may mga anino ng ilang mga pinto ng ibang bansa sa likod niya. Bukod dito, ito ay sumalubong sa masamang bagay na iyon sa likod ng pintuan ng bansa Y. Kabanata 2273. Nagtatakang tanong ni Philip, ang masama sa likod ng pintuan ng bansa Y. Ano ito? Mukhang seryoso si Roger at natahimik sandali. Bumantong hininga siya at sinabi, ang mga disipulo ng bansa Y ay ganap na naging alipin ng halimaw na iyon. Hinahabol lamang nila ang kapangyarihan ng walang pakialam sa pagkakaroon ng sibilisasyon sa mundong ito. Ang halimaw na iyon ay pinakawalan mula sa ikapitong zone sa likod ng pinto ng bansa Y, ngunit dahil sa mga paghihigpit dito, hindi ito maaaring umalis sa likod ng pinto. Ngunit mayroon itong maraming pandaraya upang linlangin ang iba. Noong tinatakan ko ang ikaptong zona sa likod ng pintuan ng bansa Y, nilabanan ko ito. Napakalakas nito at muntik na akong mamatay doon. Yung malakas, maging ang kanyang ama ay muntik nang mawalan ng buhay sa likod ng pintuan ng Country Y. Ano ba talaga ang halimaw na iyon? Phil, wala nang masyadong oras para sa iyo. Gamitin mong mabuti ang 10 taon na binili ng Grand Elder para sa iyo. Ang kapalaran ng sangkatauhan at ang sibilisasyon ng mundong ito ay nakasalalay sa iyo.
Alam ko na ito ay napaka-unexpected at exaggerated. Mas hindi maintindihan, ngunit walang oras at walang ibang paraan. Biglang sabi ni Roger sa seryosong tono na may matinding pag-aalala at pagkasentimental sa mga mata. Kumunot ang noo ni Philip, tumingin sa napatay na walang hanggang lampara ng Grand Elder, at seryosong sinabi pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, gusto kong pumasok sa Nonagon at Cockley Mountain. Gusto kong makita ang aking mga mata kung anong uri ng pag-iral ang nasa likod ng pinto. Gusto kong hanapin ang iniwan sa akin ng aking ina at hanapin din ang multi-do herb. Kumunot ang noo ni Roger at nagtanong, sigurado ka bang gusto mong pumasok sa Nonagon? Mariing tumango si Philip at sinabing, I have to go there. Kung tama ang hula ko, ang iniwan ng aking ina sa likod ng pintuan ng Nonagon ay dapat na may kaugnayan sa paglutas ng krisis sa kabihasnan sa mundo. Gusto kong hanapin ito. Isa pa, gusto kong makita kung ano ang hitsura ng mundo sa likod ng pinto. Gusto kong maranasan ito mismo. Napatingin si Roger sa anak, unti-unting naging mataimtim at seryoso ang mga mata nito. Sinabi niya, okay, ngunit kailangan mong aipangako sa akin ang isang bagay. Ano ito? Ano man ang nararanasan mo sa likod ng pinto, kung ano ang iyong nakikita, o kung ano ang iyong natuklasan, hindi ka dapat pumunta sa Stargate nang walang pahintulot, sabi ni Roger. Tumango si Philip, at natapos ang pag-uusap ng mag-ama. Maraming hindi alam at misteryo ang naghihintay na tuklasin ni Philip. Kinabukasan, same time na isinagawa ng pamilya Clark ang libing ng Grand Elder. Nag-mode ang lahat. Ang lahat ng mga gwardya ay nagpalit ng puting uniforme ng labanan. Ang buong Clark Manor, kabilang ang Arcadia Island, ay nalubog sa kalungkutan. Umalis din ang mga tao mula sa iba pang panig ng mundo pagkatapos magbigay ng galang sa memorial plaque ng Grand Elder. Ang panahon ng pagluluksa ay tumagal ng 7 araw. Makalipas ang 7 araw, nagsimula sina Philip at Win sa paglalakbay pabalik sa Riverdale dahil nangako si Philip kay Win. Hindi pa naiisip ni Win kung paano malulutas ang maraming bagay. Maaari lamang niyang piliin na pansamantalang tumakas. Nakumpleto na rin ang pagbibigay ng mga karapatan, ari-arian, at kayamanan ng pamilya Clark. Nanatili si Roger sa Arcadia Island. May mga paghahanda siyang dapat gawin. Binalak ni Philip na pabulaykin muna si Win sa Riverdale bago maghanap ng oras para pumunta sa Nonagon at Cockley Mountain. Tungkol naman sa pamilyang Clark ng Branch, dahil nakakulong ang ilan sa mga elder, ang pamilya ng Branch ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang kaguluhan sa ngayon. Ang susunod na pinuno ng pamilya ng Sangay ay pansamantalang kukunin ni Levi dahil iyon ang tuntuning itinakda ng mga ninuno. Bukod dito, inihalal din siya ng mga miyembro ng pamilya ng Sangay. Para naman kay Lex, matapos malaman na si Levi ang napili ng Branch family, pinili din niyang umalis sa Arcadia Island at mag-isa sa labas ng mundo. Siyempre, ito ang pahayag na ibinigay sa publiko. Sa totoo lang, personal na nagbigay ng utos si Levi na patayin si Lex. Gayunpaman, pumasok si Philip at iniligtas si Lex. Pagkatapos noon, pinili ni Lex na magpatapon. Kabanata 2294. Dahil sa kasalukuyang pagkakakilanlan ni Philip, pinili din ni Levi na pumikit dahil ang gusto niyang gawin ngayon ay muling itayo ang pamilya ng Sangay. Para naman kay Philip, sa kasalukuyan ay hindi siya interesado sa posisyon ng ulo ng pamilya Clark, kaya marami siyang iniabot kay George Thomas pati na rin sa iba pang pinagkakatiwalaang mayordomo at tapat na gwardya upang asikasuhin. Ito ay ang pagtatapos ng isang laro ng chess. Isang bagong paglalakbay ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Philip. Sa sandaling ito, tumingin si Roger sa Golden Cruise Ship sa karagatan at tinanong si Fulton sa tabi niya, ano ang nangyayari sa pamilya Lovelace. Tumingin si Fulton sa malayong Golden Cruise Ship at sinabing, nagsimula ng kumilos ang pamilya Lovelace na naglalayon sa Young Lord at Young Lady. Kailangan mo ba akong magpadala ng ilang tao para protektahan sila ng palihim? Kumunot ang noo ni Roger at nag-aalalang sinabi, hindi, bahala na siya. Kung hindi man lang niya kayang harapin ang Lovelace family, hindi na kailangan pang ituloy ang plano natin. Riverdale. Kalahati buwan na ang nakalipas mula noong bumalik sina Philip at Win. Sa sandaling ito, maingat na inalagaan ni Philip si Win. Bagamat alam ni Win na gustong magpatawad ni Philip, naramdaman pa rin niya ang lamat sa pagitan nila. Bagamat sinubukan niyang kausapin si Philip, nang makita niya ito, hindi maiwasan ni Win na isipin ang mga pangyayari sa pamilya Lovelace. Kaya naman, may mga pagkakataong walang nasabi sa dalawa. Walang magawa sina Charles at Martha. Ilang beses sinubukan ni Charles na maging peacemaker ngunit hindi niya magawa. Hindi na muling gumawa ng gulo si Martha. Pagkatapos ng lahat, nakita niya ang pamilya ni Philip, siya rin ay tumira. Sa kabila noon, may sama pa rin siyang hinanakit kay Philip dahil sa ginawa niyang pagtae ng asong pala noon.
Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang katayuan ni Philip, maaari lamang siyang magpakawala sa katahimikan. Kaya naman, hindi siya nambobola ni Philip o sumigaw sa kanya tulad ng ginawa niya noon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak na babae ay ang kanyang trump card. Tingnan mo na lang si Philip na nambobola sa kanya buong araw. Riverdale, unang Dragon Club. Sa loob ng pinakamaraming pribadong silid, pinag-cruise ni Juan Parker ang kanyang mga paa at sinindihan ang tabako sa kanyang kamay. Ang pinakabagong premium na Havana cigar. Matandang Cain, subukan mo. Matandang Cain, na nakaupo sa tapat ni Juan, ay mataba ang buong katawan na may galos sa mukha na tila isang kahindek-hindek na alupihan. Mayroon din siyang 6 na bilog na galos sa tuktok ng kanyang kalbo na ulo. Si Old Cain ay isang gangster na gumagala sa buong mundo para gumawa ng mga krimen. Sinabi niya na nagsagawa siya ng martial arts, ngunit hindi niya nakayanan ang mahigpit na disiplina ng pagsasanay, kaya siya at ang iba pang mga alagad ay nakatakas mula sa bundok. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang karera para maging isang gangster. Kung ang Matandang Cain ay isang martial artist, walang nakakaalam ng sigurado. Gayunpaman, alam ni Juan na ang kakayahan ni Matandang Cain sa martial arts ay totoo at hindi sabi-sabi. Sinasabi na ang Matandang Cain ay maaaring makabasa ng mga bakal sa isang hampas. Si Juan ay maswerte nang makita ito. Ito ay kahangahangang, talaga. Ang tabako ay isang bagay na ginagamit ng mga mayayamang tulad mo para ipakita. Mas gusto pa rin ng mga mahihirap na tulad ko ang sigarilyo. Ang Matandang Cain ay nagtusok ng sigarilyo sa kanyang bibig. Sabihin mo lang ang iyong piraso. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakikitungo kami sa isa't isa. Alam namin ang lahat tungkol sa isa't isa. Ngumiti si Juan at inabot ang isang dokumento kay Matandang Cain. Kinuha ng Matandang Cain ang dokumento at tiningnan ito, tungkol kay Philip. Kasama dito ang isang maikling pagpapakilala ng pamilya Johnston sa dulo. Mayroon akong isang nakamamatay na malayo sa taong ito at kailangan ko ang iyong tulong. Ang kanyang asawa, si Win Johnston, ang kanyang kahinaan. Simple lang naman ang hiling ko. Kunin mo si Win, alagaan mong mabuti si Philip, at dalhin mo siya sa akin. Ang mga mata ni Juan ay kumislap ng puot. Kabanata 2275. Nagulat si Matandang Cain kay Juan at nagtanong, isa kang sikat na amo at maraming tao ang nakikinig sa iyo. Bakit kailangan mong gawin ko ang isang simpleng bagay? Hindi simple ang batang iyon. Kung kaya kong harapin, bakit ko hinihiling sa isang kilalang gangster na tulad mo na kumilos? Puno ng pait si Juan. Ang mga kabiguan na dinanas niya sa mga kamay ni Philip ay hindi niya mabanggit. Masisira nito ang kanyang reputasyon. Bukod dito, sina Philip at Win ay nawala ng napakatagal nang walang mga palatandaan kung nasaan sila. Kamakailan lang ay nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang mga subordinate na sina Philip at Win ay bumalik sa First Palace. Bahagyang tumango ang Matandang Cain, na nahulaan na si Juan ay tiyak na nagdusa ng malaking pagkawala sa mga kamay ni Philip. Gayunpaman, ang Matandang Cain ay tiwala sa kanyang mga kakayahan. Mababa ang tingin niya sa mga compound sa ilalim ni Juan. Nahulaan niya na alam ni Philip ang kanilang mga kasanayan at maaaring makita sa 1 o 2 dosenang lalaki. Kung ganoon, paano ang presyo? Nakangiting tanong ng Matandang Cain. 5 milyon. Kung makukuha mo ang pera mula sa pamilyang Johnston, sa iyo na ang lahat. Iniunat ni Juan ang 5 daliri. Para lang kidnap ng 2 tao, hindi mababang presyo ang 5 milyon. Masyadong maliit. Nakangiti ang Matandang Cain habang nagbubuga ng usok. Pangalanan mo ang presyo, kung gayon, nakasimangot si Juan at sinabi. 10 milyon, hindi bababa sa isang barya, sabi ni Old Cain. Hindi nagatubili si Juan at desididong sinabing, deal, pero dapat kang magmadali. Huwag kang mag-alala. Bago lumubog ang araw bukas, ibibigay ko na talaga siya sayo. Ito ay hindi isang mahirap na gawain. Hindi naman sa hindi mo alam ang malalaking bagay na nagawa natin. Tumango si Juan. Naalala niya ang sunod-sunod na pagnanakaw na ginawa ni Old Cain at ng kanyang barkada. Isang matingkad na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mukha. Hihintayin ko ang iyong magandang balita, kung gayon. Ang deposito ay agad na maikredito sa iyong account. Sumikat ang araw, at ang mga gintong pulang sinag ay sumasalamin sa mga ulap sa kalangitan. Pinuno ng paningin ang puso ng mga tao ng pag-asa. Nagmaneho si Win papunta sa trabaho. Pagdating niya sa ibaba ng kumpanya, laking gulat niya nang makitang durog-durog na ang pinto ng tempered glass ng kumpanya. May nangyari. Ito ang unang naisip ni Win. Walang pag-iisip, mabilis na bumaba ng sasakyan si Win at nagmamadaling pumasok sa kumpanya. Ang kumpanya ay nasa gulo na may mga bakas ng mga bagay na dinudurog kung saan-saan. Nanlamig ang puso ni Win nang mapagtantong may malaking nangyari. Kung hindi, ang kumpanya ay hindi nawasak sa ganoong estado.
Ang taong gumawa nito ay dapat na mabisyo. Inilabas ang kanyang mobile phone, tatawag na sana si Win ng pulis nang makarinig siya ng mga yabag sa likuran niya. Napalingon si Win sa takot, nakita ni Win si Old Cain. Ngumisi ang matandang Cain, at ang parang alupihan na pilat sa kanyang mukha ay nanginginig na parang nabuhay. Hey pretty, dapat ikaw si Win Johnston. Matagal na kitang hinihintay. Sino ka? Bakit mo sinira ang kumpanya natin? Napaatras si Win habang nagsasalita. Nanginginig ang kamay niya na nakahawak sa phone. Gusto niyang pindutin ang numero ng telepono ngunit ayaw makipagtulungan ang nanginginig niyang mga daliri. Huwag kang magpumiglas. Kung kumilos ka, maaari kang magdusa ng mas kaunti. Kung hindi, hindi kita maaawa kahit babae ka. Lumapit ang matandang Cain kay Win at hinawakan ang likod ng kanyang kwelyo, madali siyang binuhat. Si Win ay nagpupumiglas sa takot, habang ang matandang si Cain ay naiiwan ang kanyang malaking kamay sa kanyang harapan. Kapag hindi ka umayos, sasampalin ko yung mukha mo. Nang makita ang palad na puno ng kalyo, hindi na naglakas loob si Win. Dinala ng matandang Cain si Win sa conference room, kung saan itinulak ang mga mesa at upuan sa mga sulok. Ang malaking silid ay puno ng mga nangungunang executive ng kumpanya na nakasquat. Inilibot ni Win ang tingin sa paligid at nakita niya sina Martin, Bernard, at Liam. Lahat sila ay nakasquat sa karamihan habang ang mga ulo ay nasa kamay at nanginginig. Kabanata 2296. Matagal nang nagmumura sa loob-loob sina Martin, Bernard, at iba pa. Noong una, nang makatanggap sila ng balita na nakabalik na si Win, gusto nilang pumunta para tingnan ang sitwasyon. Kasabay nito, nais nilang gamitin ang kanilang mga pagkakakilanlan bilang mga matatanda upang bigyan ng kaunting pressure si Win. Pagkatapos ng lahat, ang pangkat ng parmasyutiko ni Martin ay mahusay din at ngayon ay kapantay ng Beacon Group. Bukod dito, nakatanggap si Martin ng mga tagubilin mula sa boss na nasa likod niya para gawing mahirap ang mga bagay para kay Win. Bukod pa rito, may hinanakit pa rin siya laban sa Beacon Group at gusto niyang humanap ng mga paraan para makuha ito. Gayunpaman, sa hindi malamang pagkakataon ay napunta siya sa ganitong sitwasyon, mahirap na sitwasyon ng kaaway na naghahanap ng paghihiganti. Humanap ng lubid at itali ang magandang sisiw na ito sa upuan, maingat na sabi ni matandang Cain. Lumapit ang isa niyang kampa na may dalang upuan. Inilagay ng matandang Cain si Win sa upuan, at sinimulang itali ng subordinate si Win sa upuan gamit ang mga lubad. Inagaw ng matandang Cain ang telepono ni Win sa kanyang kamay, tiningnan ito, at binuksan ang address book. Ano ang numero ng telepono ng iyong asawa? Itinagilid ng matandang Cain ang kanyang ulo at nagtanong. Nang marinig ni Martin at ng iba pa ang mga salita ni matandang Cain, tinitigan nila si Win, iniisip na ang gulo na ito ay sanhi ni Philip at Win. May magagawa ba kayong dalawa sa buhay na ito? Ang alam mo lang mag-imbite ng gulo sa buong araw. Sino naman ang pinagkaguluhan mo this time? Pumunta pa sila sa kumpanya at hostage kami ngayon. Win, di ba dapat may sasabihin ka? Mister, wala tayong kinalaman sa kanila. Dumaan lang kami. Bakit hindi mo kami paalisin? Napaungol si Martin at ang iba sa kanilang takot ay napalitan ng galit. Kahit na ang mga may pera ay natatakot na makilala ang isang taong walang pakialam sa kamatayan. Medyo natarante rin si Win. Siya at si Philip ay nasa Arcadia Island huli at hindi nakikialam sa sinuman. Hindi rin niya kilala ang mga taong nasa harapan niya. Bakit nila ginawa ito? Sino ka at tungkol saan ito? Pinilit ni Win na manatiling kalmado at nagtanong. Matapos malaman ang tungkol sa pamilya Clark, hindi na gaanong takot si Win sa mga bagay-bagay ngayon. Hindi mo ba alam ang dahilan? Maganda. Nakangiting umupo sa upuan ng matandang Cain at kinuha ang sigarilyong inabot ng kanyang kababata. Lahat ng iba ay isang maharlikang makakalimutin, ngunit narito, ikaw ang nakakalimot na kagandahan. Hindi kita kilala. Sino ka at bakit mo ito ginagawa? Malakas na bulalas ni Win. Hehe. Dahil hindi mo na matindaan, kalimutan mo na, pagkatapos. Ngunit ang bagay na ito ay may kaugnayan sa iyo at sa iyong asawa. Para sa iba pa sa mga taong ito, isipin mo na lang sila bilang collateral damage. Puno ng panunuya ang mata ng matandang Cain. Medyo natuwa siya sa panunokso kay Win. Kung tutuusin, walang gaanong pagkakataon para asarin ang mga magagandang babae tulad nito. Win, ang tagal mong wala. Ano ba talaga ang ginawa mo kay Philip? Kahit na nasaktan mo ang iba, huwag mo kaming kalagkarin pababa kasama mo. Galit na sigaw ni Liam. Ngayong nahuli na sila ng mga mukhang masasamang tao, baka mamatay na talaga sila. Umiling si Win, hindi makasagot sa saway ni Liam dahil hindi rin niya moari. Nang makita ang maputlang mukha ni Win, masayang ibinugas sa kanya ni Old Cain ang isang subo ng puting usok. Sinakal ng masangsang na usok si Win sa pag-ubo.
Nako, hindi sanay ang dakilang kagandahan sa amoy ng sigarilyo. Nakikita ko kung gaano kakaselan, malapit na akong makaramdam ng awa. Pero hindi ko pwedeng baliwalain ang trabahong kinuha ko, kaya kailangan kong gawin ito sa iyo. Naramdaman ng matandang Cain na sapat na ang panunokso niya sa kanya, kaya kinuha niya ang telepono ni Win at sinimulang tingnan ang address book nito. Kabanata 2297. Pupuntahan ko ang asawa mo. Kung darating siya sa loob ng 1 minuto, walang mangyayari. Kung late siya ng 1 minuto, pipili ako ng isang tao dito at masira ang daliri nila. Nang marinig ang mga salita ng matandang Cain, namutla si Martin at ang iba pa habang sila ay nataranta. Mister, may sama ng loob din kami kay Philip. Hindi mo ito magagawa sa amin. Matutulungan ka naming tawagan si Philip at bugbugin siya. Payagan mo na kami. Sa sobrang takot ni Liam ay napaungol siya at napaungol. Nanginginig si Martin at sinabing, pag-usapan natin ito nang hindi gumamit ng karahasan, okay. Pwede tayong magbayad. Huwag mong idamay sa amin ang kasalanan ni Philip. Walang kinalaman sa atin ang lalaking iyon. Wala kaming kinalaman ni Philip at Win. Hayaan mo na lang kami. Magpapanggap kaming wala kaming alam tungkol dito. Tiyak na wala kaming sasabihin pagkatapos naming umalis. Hindi namin sasabihin kahit kaninong, Bernard added. Isang grupo ng mga walang gulong mga executive at empleyado ng kumpanya ang nagpahayag din ng kanilang pagnanais na ilayo ang kanilang sarili mula kina Philip at Win. Madilim na tumawa ang matandang Cain, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing, gusto ko kapag ang mga tao ay nagagalit. Bubugbugin ko sila hanggang sa sumuko sila at gawing background music ko ang mga tunog na iyon. Tulad ng isang tigre na papalapit sa kaibigan ng mga tupa, isang kumpol ng mga tulisan ang sumipa kay Martin at sa iba pa hanggang sa sila ay napaungol at umiyak ng malungkot. Natakot si Win. Bahagyang nanginginig ang buong katawan niya habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Bakit mo ginagawa ito? Masyadong malayo ang mararating mo dito. Ang ganda, malalaman mo kung bakit mamaya. Ipagdasal mo na dumating agad ang asawa mo. Hinanap ng matandang Cain ang numero ng telepono ni Philip at pinindot ito. Nang marinig ni Philip ang tugtog, kinuha niya ang kanyang telepono at sinipat ang caller ID. Agad niyang sinagot ang tawag at sinabing, Hoy, mahal. Sa impyerno kasama ang mahal. Ang iyong asawa ay nasa aking mga kamay. Sino ka? Anong ginawa mo sa asawa ko? Hindi mo siya dapat saktan. Lumapit ka sa akin kung meron. Umungol si Philip. Ilang araw na lang ang nakalipas mula nang bumalik sila at kinidnap na naman si Win. Sino kaya ito? Nagmumuni-muni si Philip habang mabilis siyang lumabas ng bahay. Kahit sino pa ang gumawa nito, kailangan niyang sumugod para iligtas agad si Win. Dahil kaya sa pamana niya sa pamilyang Clark kaya hindi mapakali ang kanilang mga tao sa likod ng mga eksena. Marahil ang mga kaaway na puwersa sa labas ng bansa ang may pananagutan dito. Nako, mukhang sentimental ka. Nag-aalala ka sa asawa mo, ha? Makinig muna tayo ng background music. Masayang itinaas ng matandang Cain ang telepono kay Martin at sa iba pang binubugbog. Nang makita ang aksyon ni matandang Cain, sinimula ng mga magnanakaw na bugbugin ang mga hostage ng buong lakas. Aray, masakit. Damn mo, Philip Clark. Ikaw ang bastos na dahilan para mabugbog tayo. Kunin ang F*** dito. Philip, tanga ka. Kung hindi ka agad lumapit, mapapalo ng ganito ang asawa mo. Win, kausapin mo si Philip at sabihin sa kanya na bilasan mo, baka mapatay tayo. Galit na nagmura si Martin at ang iba pa. Ang kanilang mga boses ay umabot sa tainga ni Philip sa pamamagitan ng tawag. Nang marinig ang mga alulong at sumpa ni Martin at ng iba pa, biglang naisip ni Philip ang isang lugar, ang kumpanya. Sa kumpanya lang makakasama ni Martin at ng iba pa si Win. Sa kumpanya lamang ay maaaring magkaroon ng napakaraming tao. Ayon sa inis ni Martin at ng iba pa, siguradong lalabas sila sa pinto kapag nalaman nilang bumalik na si Win. Tinukoy ni Philip ang lugar kung saan nakakulong si Win at mabilis na pinaandar ang Bentley sa pintuan papunta sa Beacon Group. Kabanata 2278. Pinahintulutan ng matandang Cain na nakikinig si Philip ng ilang minuto bago niya ibinalik ang telepono sa kanyang tainga at sinabing, narinig mo ba iyon? Medyo natutuwa silang isumpa ka. Sino ka at ano ang gusto mo? Galit na sigaw ni Philip. Gusto kong pumunta ka at maglaro. Bibigyan kita ng 10 minuto para makarating sa meeting room ng kumpanya. Kung hindi, maghintay ka na lang at makita mo ang asawa mo na pinaglalaroan namin. Hahaha, gusto ko ang asawa mo. Siya ay isang feisty, panipi. Tinapos ng matandang Cain ang tawag at casual na inihagis ang telepono sa tabi. Magsisimula na ang 10 minutong countdown. Mas umasa ka na darating ang punk sa oras, ngunit ang trapiko ngayon ay medyo masama.
Baka malate siya ng ilang oras. Nang marinig ang mga salita ng matandang Cain, si Martin at ang iba pa ay nanginginig ng husto. Ang isang grupo ng mga tao na may bogbog na ilong at namamaga ang mukha ay sama-samang lumiit at nanginginig. Para silang pugad ng mga bagong silang na pugo na nanginginig sa malamig na hangin. Napayuko si Win at walang sinabi. Inaasahan niya na darating si Philip, ngunit sa parehong oras, umaasa siyang hindi ito darating. Ang magkasalungat na emosyon ay naging dahilan para hindi komportable si Win. Pinaandar ni Philip ang Bentley at halos umabot na sa limitasyon ang bilis ng sasakyan. Matapos tumakbo sa maraming pulang ilaw, sa wakas ay nakarating siya sa pintuan ng kumpanya. Malakas siyang nagpreno at umandar ang sasakyan. Bago tuluyang huminto ang Bentley, binuksan ni Philip ang pinto at tumalon palabas. Panay ang paglapag niya at tumayo sa pintuan ng kumpanya. Sa pasukan ng nasirang kumpanya, nakangiting tumingin kay Philip ang dalawang tao na may dalang baseball bat. Ang ganda ng racing skills. Ikaw ba si Philip Clark? Oo, malamig na tugon ni Philip at pumasok sa pasukan. Gusto mong makita ang ating guro Cain. Sumama ka sa amin ng masunurin. Napatingin si Philip sa dalawang tao at biglang sinuntok. Tinamaan ng dalawang kamao niya ang dalawang tulisan sa kaliwa at kanina ayon sa pagkakasunod. Ang mga talukap ng mata ng dalawang bandido ay nanggigigil. Nang iduyan na sana nila ang baseball bat in a conditioned reflex, dumating na ang mga kamao ni Philip. Beef, bang! Ang dalawang magnanakaw ay nawala ng malay ni Philip nang hindi man lang umungol. Nang hindi man lang tumitingin sa dalawang nawala ng malay ay pumasok si Philip sa office building at dumiretso sa meeting room. Dumating si Philip sa pasukan ng meeting room nang walang hadlang. Nakita ng astig na nagbabantay sa pinto ang pagdating ni Philip at binuksan ang pinto ng meeting room. Master Cain, narito ang batang iyon. Natigilan ng matandang Cain at sinulyapan ang oras sa kanyang telepono bago siya nagsabi ng hindi nasisiyahan, paano nakarating ang punk na ito ng napakabilis. Hindi ba pwedeng maglaro tayo ng brutal na laro ngayon? Nakipag-eye contact si Philip kay Old Cain bago niya sinipa ang magnanakaw sa pinto, na pinalipad siya papunta sa meeting room. Napaiyak si Win sa tuwa. Alam niyang darating si Philip, ngunit hindi niya inaasahan na makakarating siya rito ng ganoon kabilis. Nakahinga ng maluwag si Martin at iba pa. Sa wakas ay hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa 10 laro ni matandang Cain ngayon, ngunit nang makitang sinipan ni Philip ang magnanakaw sa silid ng pagpupulong, agad na nanlamig ang mga puso ni Martin at ng iba pa. Anong kalokohan ang ginagawa ni Philip? Sinusubukan ba niyang patayin sila ng mga tulisang ito? Philip, anong ginagawa mo? Alam mo bang hostage tayong lahat dito? Kahit hindi mo kami iniisip, kailangan mong isipin ang kaligtasan ng asawa mo. Nag-aalalang umungol si Martin. Kung galitin ni Philip ang mga taong ito at pinasimulan sila ng pagpatay, lahat ng tao sa silid na ito ay kailangang mamatay. Philip, alam kong hindi ka na ordinaryong tao ngayon pero huwag kang makialam. Hindi ito ang lugar para tumakbo ka ng ligaw. Bilasan mo at magalang na humingi ng paumanhin sa big shot dito. Hindi mo sila nirerespeto para lang mapatay tayo, di ba? Kahit mamatay kami, susuyuan ka namin. Si Martin at ang iba ay kinasusuklaman si Philip ng buong puso. Sa puntong ito, sinusubukan pa rin ni Philip na mag-imbita ng gulo. Papatayin niya silang lahat. Kabanata 2299. Isang gang ng mga tao ang nakilala kay Philip, nakaramdam ng labis na galit sa paraan ng ginawa ni Philip sa kanyang mapagmataas na hitsura. Kumaibot ang pisngi ng matandang Cain, dahilan upang ang tila alupihan na pilat sa kanyang mukha ay umikot pabalik-balik na para bang kakainin nito ang mga tao. Ang tapang mo. Nasa kamay namin ang buhay ng asawa mo at naglakas loob ka pa ring manggulo. Nasa kamay ko ang buhay mo, malamig na sabi ni Philip habang naglalakad siya papunta kay Old Cain. Hawakan mo dyan. Isang hakbang pa at papatayin ko ang asawa mo. Hinawakan ng isang tulisan ang isang bakal na tubo at itinuro ang ulo ni Win. Napangiti si Win habang nakatingin kay Philip, nanlalabo na ang mga luha niya. Ang katotohanan na maaaring dumating kay Philip ay ang pinakakasiya siyang bagay para kay Win. Matapos kunin si Win ng nakakapanatag na tingin, dahan-daang tumigil si Philip sa kanyang paglalakad. Ang matandang Cain ay tumingin kay Philip ng may panunuya at sinabing mapang-asar, mayroon kang lakas ng loob ngunit walang utak. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Philip habang nakatingin kay Old Cain na may banayad ng ngiti. Nang makita ang ekspresyon ni Philip, nakaramdam ng hindi komportable ang matandang si Cain. Parang walang takot si Philip. Tulalo ba talaga ang batang ito o nagpapanggap na tanga? Ang matandang Cain ay tumingin kay Philip na may ilang mga pagdududa at nadama na hindi niya makita sa pamamagitan ng Philip.
Noong nakaraan, sino mang mahuli ng gang ni Old Cain ay magiging katulad ni Martin at ng iba pa, na nataranta at naliligaw. Kaunting palo at pananakot lang ay matatakot na sila. Gayunpaman, masyadong kalmado si Philip na parang wala siyang takot at lahat ay nasa kanyang kamay. Sisingilan. Bugbugin siya hanggang sa hindi siya makilala ng kanyang mga magulang. Umungol ang matandang Cain. Naramdaman ng matandang Cain na nagpapanggap lang si Philip. Ang ganitong mga mapanlinlang na gawain ay mabilis na malalantad sa ilalim ng mga sipa at suntok. Tanghali, nakaluhod na lamang si Philip at humingi ng awa. Pinagmasdan ni Martin at ng iba pa si Philip, naghihintay na makita siyang bugbugin. Dahil kay Philip ngayon lang sila binugbog at tinakot. Ang kanilang mga pagdurusa ay dapat ibalik kay Felipe nang hindi bababa sa ilang beses. Pagkatapos ng lahat, sila ay nagduso ng kaunti sa ilalim ng mga kamay ni Philip noong nakaraan. Ang mga magnanakaw ay napaungol at sumugod kay Philip na ikinatakot ng mga baseball bat at mga bakal na tubo. Isang matipunong lalaki sa likod ng matandang Cain ang nagsabing nanunuya, "Master Cain, tumaya tayo at tingnan kung ilang segundo ang tatagal ng batang ito." Ito ay isang laro na pinakagusto nilang laruin. Noong nakaraan, ang matandang Cain ay madalas na mananalo. 2 beses na sinampal ng matandang Cain ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, "Nakikita ko ang bakas ng kalupitan sa kanyang mga mata." Kaya niyang tumagal ng 3 minuto. Wow! Master Cain? Napakataas ng tingin mo sa kanya. Bagamat ang mga tawag na ito ay sadyang ganyan, hindi rin sila Tom, Dick, at Harry. Sa palagay ko ang batang ito ay maaaring tumagal ng 1 minuto. Masyadong mahaba ang 1 minuto. Simulan natin ang orasan mula ngayon. Sa palagay ko ay hindi kayang tumagal ng 30 segundo ang wimp na ito. Inilabas ng subordinate ng matandang Cain ang kanyang cellphone at itinaas ang stopwatch para simulan ang timing. "Ang sino mang matalo ay bibili ako ng hapunan sa loob ng 1 buwan, mahinang sabi ni Old Cain. "Walang problema. Sigurado akong mananalo ako this time." Gaya ng sabi ng matipunong lalaki na may hawak ng telepono, 2 tulisan ang pinalipad na. Damn it! Medyo salbaha ang bruhang ito. Maaari pa rin niyang ipadala ang mga tao na lumilipad sa ilalim ng pagkubkob. Ang matandang Cain at ang iba ay pinag-isipan kay Philip sa karamihan. Nakita lang nila si Philip na paikot-ikot sa kanina at kaliwa. May hawak siyang bakal na tubo na ninakaw niya sa kanyang mga kamay. Madali niyang napigilan ang isang grupo ng mga tulisan ng mag-isa. Damn it, bakla ba talaga siya? Ang kanyang kakayahan lamang ay nararapat na ipagmalaki. Mahirap ang nakilala namin this time. Hindi katakataka na hindi naglakas loob na kumilos si Parker Guy. Siguradong malaki ang naranasan niya, kaya nakuha niya kami. Nang marinig ang talakayan ng kanyang mga nasasakupan, agad na nakaramdam ng inis si Old Cain. Kumunat ang noo niya at sinabing, bantayan siyang mabuti at bigyang pansin para malaman ang mga kahinaan at kahinaan ng batang ito. Kung kailangan nating kumilos mamaya, alam natin kung ano ang gagawin. Kung tutuusin, ang lakas natin ay hindi masyadong ma-expose sa publiko. Kung hindi, kapag nalaman ito ng mga taga-Supernatural Bureau, hindi tayo makakatakas. No way, I think he can only keep this up for 1 minute. Kapag naubos ang lakas niya mamaya, tiyak na yuyuko siya. Bagamat si Philip ay mukhang napakabangis ngayon, ang mga nasasakupan ni matandang Cain ay hindi optimistiko tungkol sa kanya. Lahat sila ay nagsanay ng mga supernatural na kakayahan, at sila ay pumasok sa Nonagon upang mag-aral din ng ilang panahon. Naranasan na nila ang lahat ng malalaking panoorin at mayroon ding malalim na pag-unawa sa pakikipaglaban. Kabanata 2300. Ang pakikipaglaban ay isang pisikal na hinihingi na ehersisyo. Bagaman ang isa ay madalas na hindi nakakaramdam ng pagod sa isang estado ng pag-igting, iyon lamang ang kalagayan ng pag-iisip. Kadalasan, maraming tao ang biglang masisira habang nakikipaglaban dahil hindi lang makasabay ang kanilang pisikal na lakas. Kapag ang kanilang pisikal na enerhiya ay lubhang naubos, kahit na ang espiritu ay nasa sabik, ang katawan ay sasabihin na hindi. Sa sandaling ito, si Philip ay nasa isang estado ng walang pigil na pagkonsumo ng enerhiya, kaya't ang mga nasasakupan ni matandang Cain ay hinuhusgahan na ang pisikal na lakas ni Philip ay hindi magtatagal. Ang isang tunay na dalubhasa ay kumokontrol sa kanilang bilis at isave ang kanilang pisikal na lakas sa pinakadakilang lawak upang pahabain ang laban. Natural na naiintindihan ng matandang Cain ang kahulugan ng mga nasasakupan, ngunit sa pagtingin kay Philip na nagiging mas masigla habang siya ay lumalaban, hindi niya maiwasang maramdaman na marahil ang taong ito sa harap niya ay hindi normal. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagmumukha ng mga mata ni Philip ngayon. Ang titig na iyon ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang puso. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Mag-usap na lang tayo tungkol sa inyong dalawa.
Kung ikaw ang nasa posisyon niya, magagawa mo ba ang ginawa niya? Isa lang siyang ordinaryong tao. Ang isa laban sa isang dosina ay napakaganda na. Itinuro ng matandang kainang lupa habang nagsasalita. Mahigit isang dosenang mga tulisan ang nakahandusay sa sahig, humahagulgol habang nakahawak sa kanilang mga dibdib na wala man lang lakas na bumangon. Sandaling nag-alinlangan ang dalawang nasasakupan habang sabay na umiling. Halos imposible para sa kanila na makamit ang gayong tagumpay kahit gaano pa nila pagsisikap. Boss, kahit gaano siya kahanga-hanga, normal lang siyang tao. Kung kumilos ka, tiyak na mapapahamak siya. Sinubukan ng isang kasambahay na purihin ang kanyang amo sa sandaling ito. Nakatitig si Win kay Philip nang nanlalaki ang mga mata, nag-aalalang baka masaktan siya. Kahit ilang beses na niyang nakita si Philip na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga tao, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Kung tutuusin, hindi nakita ni Win ang lakas ng superpowers ni Philip. Not to mention na nalampasan na ngayon ni Philip ang mga ordinaryong tao. Nang makitang sunod-sunod na pinalipad ni Philip ang mga tog na iyon, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Win. Napatulala na si Martin at ang iba pa, ang titig ng mga mata ay kasing laki ng itlog at dilat ang panga. Hindi sila makapaniwala sa nakikita nila sa harapan nila. Paanong magaling makipaglaban si Philip? Ito pa rin ba ang bakla na maaaring abusuhin at ipahiya sa kalooban noon? Gayunpaman, ang kaisipang ito ay mabilis na napalitan ng galit. Nadama ni Martin at ng iba pa na dahil mahusay na lumaban si Philip, bakit hindi siya sumaklolo sa kanila ng mas maaga? Bakit hindi niya inalis ang krisis bago ito nangyari? Ang lahat ay kasalanan ni Philip. Si Philip ang nagdulot ng gulo at idinawit ang lahat. Itong mga walang kwentang punk. Ngayon lang nila kami pinalo. Bakit napakawalang kwenta nila kapag nakikipaglaban kay Philip? Marihing sabi ni Martin. Bahagyang winuwagayway ni Bernard ang kanyang mga kamao. Mas mabuting patayin si Philip. Pagkatapos niyang mamatay, wala nang masyadong gulo sa hinaharap. Dapat talaga kanina pa natin siya pinaalis. Namumula ang mga mata ni Liam, at tahimik siyang nagdasal sa kanyang puso na ang mga halimaw na iyon ay mabilis na mapatay si Philip para hindi na mag-prance ang lalaki. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa gusto nila. Habang umaasa silang mapatay si Philip sa lugar, gumawa ng roundhouse sipa si Philip at tinamaan ng bakal na tubo. Sa wakas ay napatumba niya ang huling 6 na tog na nakapaligid sa kanya. Tumayo si Philip sa lugar nang walang anumang palatandaan ng pagsusumikap at bahagyang tumingin kay Old Cain. Inalis ng matandang Cain ang kanyang mga paa at naupo ng tuwid. Unti-unting naninigas ang mga kalamnan ng kanyang katawan habang unti-unting nag-iipon ang kanyang aura. Para siyang tigre na papasok sa battle mode. Talagang hindi inaasahan ang bilis na ito. Wala sa amin ang nanalo sa taya sa pagkakataong ito. Napatingin ang nasasakupan ng matandang Cain sa stopwatch app sa kanyang telepono na nakahinto at natigilan. Ang 12-12 ng mga makaranasang tog na ito ay hindi tumagal ng higit sa 1 minuto sa ilalim ng mga kamay ni Philip. Kahit na ang isang gangster na may kahangahangang lakas tulad ni Old Cain ay medyo nagulat. To be fair, kung ordinaryong tao lang siya, ano kaya ang nangyari kung ngayon lang siya nasa posisyon ni Philip? Nadama ng matandang Cain na kahit na mapatay niya ang mga masasamang iyon, tiyak na makakaranas siya ng malubhang pinsala. Gayunpaman, si Philip ay hindi nasugatan sa lahat, wala kahit isang gasgas. Ang eksenang ito ay nagparamdam kay Old Cain ng kawalan ng kapangyarihan. Tila nalihis ang mga bagay sa tamang landas at tila pinalitan ng tadhana ang script ni Old Cain ng script ni Philip. Philip Clark, nakakagulat ka talaga, pero sa tingin mo ba may iligtas mo ang asawa mo ng ganito? Tumayo ang matandang Cain at handang kumilos ng personal. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.